Nakahanap ng katapatang spoiled at mataray na si Tanya sa katauhan ng bago nilang driver, si Miguel. Ni hindi siya pinangingilagan nito, sa halip, he seemed intent on irritating her. At ang higit na kinaasaran niya ay ang katotohanan ng attracted siya rito. Pero hindi niya maaring sundan ang puso. Siya na malapit ng maging doktor, papatol sa isang driver? Never. Ayaw niya mapagtawanan. Kaya para pagtakpan ang damdamin, sinungitan niya, ipinahiya at inapi-api si Miguel until she discovered na mas mayaman pala ito sa kanila. Na-kick out ka na naman sa school niyo? Nanilisik ang mga matang tanong ni Mr. Perez sa anak. Nakahiga sa sofang pinagagalitan habang nakatakip ang throw pillow sa mukha nito. Si Miguel, 23 years old, gwapo, makisig, moreno, matangkad pero irresponsable at pulos sakit ng ulo ang dala sa mga magulang. Umabot niya siya sa nasabing edad ay hindi pa rin siya nakakatapos ng pag-aaral. Hindi naman siya bobo, kung hindi mahilig sa barkada at gimmicks. Miguel! Namamaos ng tinig ni Mr. Perez, samantalang asawa nito'y paimpit lamang na umiiyak sa isang tabi. Bumangon ka dyan at kinakausap kita. Hindi ka na nahihiya sa mga kaibigan at kamag-anak natin. Ang tanda-tanda mo na, undergraduate ka pa rin. Tigilan niya na nga ako, Papa. Padabog na inihagis ni Miguel ang throw pillow sa kabilang sofa. Pagkuway, bumangon at naupo na lamang. Kasalanan ko ba kung napag-iinitan ako sa mga eskwelahang pinapasukan ko? Balik singhal niya. Paanong hindi? Isang araw ka lang yata kung pumasok sa isang linggo. Your professor told me na palagi kang may ginagawang kalokohan sa mga kaklase mo. And not only that, lagi ka daw tulog during class hours. That's not true. Sinungaling. Namumula na si Mr. Perez sa galit. Tumayo na si Mrs. Perez upang awatin ang asawa, subalit ayaw nitong tumigil. Wala ka nang ginawa kung hindi ang bigyan kami ng kahihiyan. Bakit ba ako nalang palagi niyo nakikita? Wala na akong ginawang mabuti sa inyo. Dahil ikaw lang hindi ko madisiplina among my children. If you can't stand my rules in this house, you can leave. Lumayas ka kung gusto mo. Manuel, awat ni Mrs. Perez. No ma, ani Mr. Perez. Kailangan kong disiplinahin ang batang ito. If that's what you want, edi sige. Tumayo siya at tinampot ang kanyang jacket. Kaya kong mabuhay nang wala kayo, Papa. Malakas ang loob niya sabi bago mabilis na tumalikod. Miguel, come back here, tawag ni Mr. Perez. Iho, nabigla lang ang papa mo, habol ni Mrs. Perez, subalit tila walang narinig na. Tuloy-tuloy nang lumabas ng bahay si Miguel. Gusto kitang pagbigyan pare, pero hindi papayag si Mommy at Daddy na dito ka tumira, sabi ni Rafi, isa sa mga kaibigan ni Miguel. Ibabalik at ibabalik ka nila sa inyo. Ayoko na umuwi sa amin. Mahina niya tugon habang nakahiga sa kama ng kaibigan. Mapapahiya ako sa papa. Nakapagbitiw na ako ng salita. Huwag mo nang intindihin ang sinabi ng papa mo. Lilipas din ang galit noon. Ayoko mag-almusal ng sermon araw-araw pare. Subukan mo kaya kina Arnold. Panglima ka na sa nilipatan ko, Rafi. And all of you said the same thing. Na ibang subukan kong hinga ng tulong. I'm really sorry pare. Wala nang ibang alam na lapitan si Miguel. Siya man ay nabigla sa agarang desisyon. Saan siya pupunta ngayon? Natagpuan ni Miguel ang sariling naglalakad sa kahabaan ng Ayala Avenue. Maghahanap siya ng trabaho kahit alam niyang walang katiyakan kung may tatanggap sa kanya. Wala siyang natapos, wala ni anumang experience at nasanay siya sa maginhawang pamumuhay. Anong klase ng trabaho ang kaya niyang pasukan? Napahinto siya sa harapan ng isang malaking building na kinaroroonan ng kumpanya ng kanyang ninong. Naisip niyang marahil ay matutulungan siya nito. It's good to see you, Miguel. Salubong ng ninong ni Miguel sa kanya pagkapasok niya sa opisina nito. I need your help, ninong. Diretso na sabi. Kailangan ko ng trabaho. I can help you. Sandali, maupo ka na muna dyan at may importante lang akong tatawagan. Then we'll talk, okay? Isang tangong puno ng pag-asa ang tinugon niya rito. Dinampot na lalaking cellular phone at tumungo ito sa may bintana. Maluwang ang kwarto. Inakala ng matanda na hindi na maririnig ni Miguel ang mga sasabihin nito sa kausap, subalit kahit pabulong ay abot yon hanggang sa tenga ng inaanak. Compadre, your son is here. Balita ng lalaki sa kausap nito sa kabilang linya. Ano bang dapat kong gawin? Pumormal si Miguel at napailing. Naisip niyang marahil ay nasabihan na ng kanyang ama
ang lahat ng mga kakilala nila tungkol sa ginawa niyang paglalayas. Hindi na niya hinintay na matapos ang pag-uusap ng mga to. Kaagad na siyang umalis. Lulugulugong naglakad na naman siya sa kalye na walang tiyak na patutunguhan. Gusto na niyang pagsisihan ang ginawa. Gusto na niyang bumalik sa kanila at bahala na kung anong mangyayari. Nasa ganun siyang pag-iisip nang may sumigaw ng malakas. Snatcher! Isang lalaking kakalabas lamang mula sa bangkong inagawan ng attache case ng isang magnanakaw. Sa direksyon ni Miguel patungo ang magnanakaw. May kumislap na ideya sa kanyang utak na nasa tapat na niyang snatcher ay pinati niya ito. Nabitawan nito ang attache case. Mabilis na bumunot ng balisong ang lalaki at kaagad na inumang yun sa kanya. Nahagip siya sa balikat pero hindi siya nasiraan ng loob. Nilabanan niya ito hanggang sa maagaw niya ang patalim. Kumaripas kagad ng takbo ang magnanakaw. Sapu ang dugo ang balikat na dinampot niyang attache case ng sustong makalapit sa kanyang may-ari nito. Salamat iho. Are you okay? Dadalhin kita sa malapit na ospital. Wag na ho, tugon niya sabay abot dito ng attache case. Sa tingin niya ay nasa late 40s na lalaki. Mababaw lamang to. Kung ganun ay sumama ka na lamang sa akin sa bahay at nang magamot ang sugat mo. Malapit lamang dito ang tinitirhan ko. Kumislap ang kanyang mga mata at kagad na nabuhayan ang loob. Maaring ang lalaki na makakatulong sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki nang lula na sila ng pajero nito. Nakayo-deporming puti ang driver nito katulad ng sa kanila. Aktibong utak niya sa mga pagkakataong ganoon. Tugon niya. Gabaldon. Nakatali sa balikat niyang kanyang panyo upang bahagyang mapigil ang pagdurugo ng kanyang sugat. Well, Mig, I'm Antonio Montalibano. Salamat na lamang at may mga taong katulad mo. Napakaswerte ng mga magulang mo. Nakangiting sabi nito. Napalunok siya. Taga saan ka? Muling tanong nito. Tiga Tondo ho ako. Pero huwag kayong matakot sa akin, hindi ako isa sa mga siga doon. Tumango-tango ito. Wala naman sa mukha mong gagawa ng masama iho at dapat pa ba akong mangamba? Tinulungan mo ko. Malaking halagang mawawala sa akin kung nagkataon. Teka, sa Ayala ka ba nagtatrabaho? Hindi ho, naghahanap pa lang ho ako ng trabaho pero walang tumatanggap sa akin dahil wala akong natapos. Hanggang high school lang ho ako dahil yun lang ang kaya ng mga magulang ko. Pagsisinungaling niya. Sayang, iiling-iling na sabi nito. Magandang lalaki ka pa naman at saka palang napansin ni Miguel na mamahalin pa rin ang mga kasuotan niya. Pinagpapasalamat niya na naka-t-shirt lang siya at jeans na nakatago pa ang brand name. Nasa isang kilalang subdivision ng malaking bahay ni Mr. Montalibano. Mas malaki pa rin ang bahay ni Miguel at alam niyang mas mayaman ang kanyang mga magulang sa lalaki pero sa kasalukuyan ay batid niyang walang kahulugan iyon. Tanya! Tanya! Pagtawag ni Mr. Montalibano nang makapasok na sila ng bahay. Maluwang ang sala ngunit kulang yan sa ayos at luma ng mga kasangkapang naruroon. Nakasabit sa dingding ang portrait ng isang babae. That's my wife, sabi ni Mr. Montalibano nang mapansin nakatutok ang paningin niya sa larawan. Pero matagal na siyang yumao, may 6 na taon na. Bago pa siya nakapagsalita ay may pumapanaog ng dalaga sa hagdanan. Si Tanya Montalibano, kaisa-isang anak ni Mr. Montalibano. Magandang dalaga, makinis ang kutis, maputi, lampas balikat ang buhok at may 5'6" ang taas. Hi Dad, malambing na bati ni Tanya nang makababa na to. Humalik ito sa pisngi ng ama. Do I know him? Tanong nito habang nakatingin kay Miguel. Saka ka na magtanong. Tugon ni Mr. Montalibano. For now, you get your first aid kit para magamot ang sugat niya. Oh, nito na noon lang napansin ang dugo sa balikat ng binata. Dali-dali itong pumanhik sa itaas. Siyang kaisa-isa kong anak, nakangiting sabi ni Mr. Montalibano. Malapit na maging doktor yon, may pagmamalaking sabi nito. Parang nanliit si Miguel sa narinig. Kung gayon, si Mr. Montalibano ang totoong maswerte sa anak nito, naisip niya. Ang pakiramdam niya ay naka-love at first sight siya sa dalaga. Ang ganda nito at matalino pa. Come to think of it, iho, muling sabi ni Mr. Montalibano. Kailangan niya ng driver. Marunong ka bang magmaneho? Oho, mabilis niyang tugon. Well then, may trabaho ka na, nakangiting sabi nito. I don't know how to thank you, Mr. Montalibano. Sa kabiglaan ay sagot niya, pagkuway bigla siyang natigilan. Kunwari natawa siya. Okay ho ba yung English ko? Perfect, natatawang pakli ng lalaki. Ano Dad? Pakiulit nga. Siya? Driver ko? Napadinang dampi ni Tanya ng cotton na may alcohol kay Miguel. Aray, nakangiwi sabi ng binata. Don't you need a driver anak?
Nakangiting tanong ni Mr. Montelibano. Napabuntong hininga si Tanya at saka iiling-iling na sinapo ng palad ang noo. My goodness, driver lang palang pinag-aaksayahan ko ng panahon. Ay nako daddy, tumigil to sa ginagawa at saka na tumayo. Kaya na lang gumamot na sugat niya no, wala akong panahon sa ganyang klaseng mga tao. Bubulong-bulong na tumalikod na to. Napatunga nga si Miguel sa ginawa ng dalaga. Pasensya na lang po kay Tanya iho, ani Mr. Montelibano. Ganyan siyang pinalaki ng mommy niya. Medyo may pagkasuplada. Pero babait din niya sa'yo. I assure you that. Okay lang ho yun sir. Mahina niyang tugon. Sanay na ako sa mga katulad niya. Ang totoo, hindi niya matanggap ang ginawa ng dalaga. Ni minsan wala pang bumabastos sa kanya ng ganoon. Habulin siya ng mga babae. Isang Tanya Montelibano lang palang yayapak sa kanya. Kung sa bagay, ano bang alam nito sa buhay niya? Mukhang matatagalan ako sa bahay na ito, sabi niya sa isip. Nang muling pumanaog si Tanya ay nakaputing uniform na ito at may bitbit ni isang clutch bag. Inabot na naman ng katamaran na nahiga si Miguel sa sofa. Sinabi naman ni Mr. Montelibano sa kanya na magpahinga na muna siya doon habang pinapaayos ang kanyang magigisilid sa isa sa mga katulong. Hoy! Nakapamewang na bulyaw ni Tanya na nakatayo sa may hagdanan. Iminulit ni Miguel ang mga mata at bumali ng tingin sa dalaga. Papasok ako, sabi nito. Tumayo ka na riyan at ilabas mo ng kotse. Ano? Anong ano? Hindi ba't driver na kita? Taas kili na sabi nito. Siya'y pagdating ni Mr. Montelibano. Iha, hindi pwedeng simig ngayon. Ipapahatid na lang kita kay Alfonso. Dad, may lakad kami mamaya ni Cathy. Okay na naman na sugat ko sir, baling ni Miguel sa lalaki. May benda ng gauze-pad ang sugat niya. Pwede na ho ako magmaneho. Sigurado ka ba iho? Oho, ikaw nang bahala sa anak ko ha. Nakangiting tumango siya. Inihagis ni Tanyang bag kay Miguel. Oh, dalhin mo yan. Pagkuway mabibilis ang hakbang na tinungo nitong garahe. Maya may bumalik din to kagad at tumalik sa pisngi na ama. Bye dad, I'll see you later iha. Ani Mr. Montelibano. Lakasan mong aircon, naiinitan ako. Utos ni Tanya na nasa kotse na sila. Nakahay na. Matigas ang boses na tugon ni Miguel. Nakashade si Tanya. Hindi alam ni Miguel na mataman siyang pinagmamasdan nito mula sa likuran ng sasakyan. Napapahanga rin ito sa makisig na pangangatawan at maayos na pananamit ng binata. Alam mo na ba kung saan tayo pupunta? Matarik na tanong ng dalaga pagdaka. Wala ka pang sinasabi. Bakit hindi ka nagtatanong? Naghihintay lamang ako sa sasabihin mo, Tanya. Tatawa-tawang sagot niya. Wala kang karapatang tawagin akong Tanya. Lumakas ang boses nito. Ma'am o senyoritang dapat mong itawag sa akin. O sige na, ma'am na kung ma'am. Natatawang napapailing si Miguel sa asal ng dalaga. Sa tingin niya masyado itong matapobre, marahil kung hindi nito nalaman na papasok siyang driver, baka hindi ganun ang trato nito sa kanya. Iba talagang ugali ng galing sa may sinasabing pamilya. Sa kaso naman niya hindi siya naging ganoon kahit minsan. Totoong mabarkada siya tamad mag-aral pero hindi siya matapobre. Maayos ang pakikitungo niya sa mga katulong nila sa bahay. Iliko mo sa Corinthian Gardens, anita niya. Yes ma'am. Ganyan nga, matuto ka. Face me nitong sabi. Bumusina ng malakas si Miguel sa harapan ng bahay na tinuro ni Tanya. Lumabas kaagad mula sa bahay ang isang babaeng maganda rin, subalit hindi katangkaran. Si Cathy, ang best friend ni Tanya. Dali-dali itong sumakay at ginawaran ng halikang kaibigan. You're late, nakangiting sabi nito. Hay nako, si Dad kasi. Tumingin kay Miguel ang dalaga. Nahihirapan daw siyang maghanap ng driver kahit kung saan-saan na lang pumulot. Saka pa lang siya napansin ni Cathy. Aha, may bagong driver ka na nga. Pero, tinitigan siya nito ng matagal pagkuway bumaling sa kaibigan. Driver ba siya o ano? Driver, madiin sabi ni Tanya. Totoo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Uupo ba ako dito sa likod kung hindi ko siya driver? Hindi siya mukhang driver. Pabulong na sabi ni Cathy at saka pinakawalan ng isang pilang ngiti. Alam mo mukha siyang boyfriend mo. Ang gwapo niya Tanya. Lumalandi ka na naman. Driver lang yan. Ano ka ba? Dinig yun ni Miguel at napangiti siya. Lumabas ang kanyang mapuputi at pantay-pantay na ngipin. Kitang-kita ni Cathy ngiti niya sa rearview mirror ng kotse at lalo tong kinilig. Ay, ang gwapo talaga. Anito, kinurot sa tagiliran ni Tanya. Kuya, nasan ka na? Tanong ni Bill.
Nakababatang kapatid ni Miguel, 19 years old pa lamang ito. Shh! Huwag mong lakasan ang boses mo, sagot ni Miguel na nakatayo sa isang tindahan at nakikigamit ng payphone. Don't worry, Mom and Dad went out, sagot ni Bill, excited to sa mga ibabalita niya. Sa kanilang magkakapatid siya ang close dito. Listen, okay? I want you to bring me some clothes. Isama mo na mga luma kong damit. Hihintayin kita sa first floor lobby ng Medical Arts Building sa St. Luke's. Hurry up, okay? Yeah, kuya. May ilang bagay pa siyang binilin kay Bill. Matinik ang kanyang kapatid at alam niyang marunong tong gumawa ng sariling paraan. Naupo si Miguel sa may drugstore. Doon niya ipinasyang hintayin si Bill. Matagal pa naman bago lumabas si Tanya dahil 8 hours ang internship duty nito sa emergency room ng St. Luke's. Hindi nang tagal at dumating si Bill. Hinihingal pa ito sa pagod habang bit-bit-bit ang mga bag na kinalalagyan ng mga gamit ni Miguel. Napangiti ito na makita siya. Kuya! Binaba kagad itong bitbit at naupo sa kanyang tabi. Nagyakap ang magkapatid. Thanks, Bill, Anya. Hinahanap kanina mama at papa, balita ni Bill. Ang narinig ko i-announce pa nila sa newspaper at TV na wawala ka. Hindi nila gagawin yun, pakli niya. Mapapahiya lang sila. Kuya, kailan ka ba uuwi? Bahala na. Saan ka nakatira? Saka ako nasasabihin sa'yo, huwag ka mag-alala at nasa mabuti akong kalagayan. Kuya, tatawag ka sa akin ha? Oo. Hindi napansin ni Bill ang sugat niya sa balikat dahil natatapat yun sa suot niyang jacket. Gabi na sila nakabalik sa mansyon ng mga Montalibano dahil may pinuntahan pa sina Tanya at Cathy pagkagaling ng mga to sa ospital. Pag-ibis pa lamang ng sasakyan ay nagdadabog na si Tanya. Dad! Dad! Tawag kagad dito sa ama nang makapasok ng bahay. Nadat na nitong amang may kausap sa telepono. Dad, I don't want that Mig to be my driver anymore. Panay ang kumpas ng kamay ni Mr. Montalibano upang ipahiwating na may kausap ito sa telepono. Pabagsak na naupo si Tanya sa sofa sabay halukip-kip. Saka pa lamang pumasok si Miguel. Naupo siya sa katapat na sofa. Lumayas ka sa harapan ko kung hindi babatuhin kita ng tropilo. Bulaw ng dalaga sa kanya. Ano bang problema niyo, ma'am? Kunot noong tanong niya. Napaupo lang ako dito nang gagalaitin na kayo sa galit. Pagkababa ni Mr. Montalibano sa telepono nilapitan itong anak at naupo sa tabi nito. How was your day, Iha? Dad, palitan yung driver ko, maring sabi ng dalaga. Why? What's wrong with Mig? Mamamatay ako sa kanya. Ang bilis-bilis niyang magpatakbo. Napangiti si Miguel. Gayon din si Mr. Montalibano. Totoo ba yun, Mig? Pagkuway tanong nito. Hindi ho, masyado pa nga akong mabagal. Anong mabagal? Singhal ni Tanya. Halos nakakapit na ako sa sandalan ng upuan dahil sa bilis ng pagpapatakbo mo. Natawa si Mr. Montalibano, napapailing. Alam nitong exaggerated lang magsalita si Tanya dahil halatang may inis ito sa binata at nasanay itong nasusunod ang lahat ng gusto. Tanya, mabait at matapang si Mig. Hindi ka lang niya may pagmamaneho, matutulungan ka rin niya sa mga lakad mo at may pagtatanggol ka niya. But Dad! Sige na Mig, binalingan na ni Mr. Montalibano si Miguel. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Ituturo yun sa'yo ni Maya. Kukunin ko lang ho yung mga gamit ko sa kotse, sir. Parang gusto niyang tumawa sa nakitang reaksyon ng dalaga sa desisyon ng ama nito. Halatang nanggigigil ito sa inis sa kanya. Nang gabing ibagsak ni Miguel ang katawan sa kamay hindi niya maiwasan ang mag-isip. Maayos at maluwag ang kwartong binigay sa kanya ni Mr. Montalibano. Sa katunayan, alam niyang guest room yun. Wala naman daw gumagamit nun kaya binigay sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang kabait ang matanda sa kanya. Ibang-iba ito kay Tanya. Oh, nasan ang gwapo mong driver? Tanong ni Cathy kay Tanya. Nag-uusap ang magkaibigan sa telepono. Nakaupo sa kama si Tanya at nakasandal sa headboard. Nakapantulog na siya. Alam mo ba kung saan pinatulog ni Papa? Sa guest room, Cathy. Pagbabalita niya. Hindi na ako magtataka kung isang araw nalaman kong inampon na siya ng Papa. How exciting naman, napapalatak na sabi nito. Nasa guest room siya? E di magkalapit ang mga kwarto nyo. Kung ano man yung nasa isip mo, forget it. Driver lang siya, no? No way. Baka naman kunwarian lang yung galit mo, pero deep inside. Tudyo nito. Excuse me? Natatawang nagpaalam na si Cathy at dumating na raw ang mommy nito. Ibinaba ni Tanya ang telepono, nag-iisip na papailing. Tama si Cathy. Pag-amin niya sa sarili. Tinatakpan lang niya ng galit ang totoong damdamin niya. Paano niya sasabihin para siyang tinamaan ng pana ni Cupido nang una niyang makita si Miguel?
Malilimutan ba niyang maamo nitong mukha? Pero anong mapapala niya sa isang driver? Pagtatawanan lamang siya ng mga kakilala at kaibigan nila. Isang doktorang Montalbano ang pumatol sa isang hamak na driver? Hindi yata niya nakakayang tanggapin yon. Hindi pa naman siya naubusan ng mayaman at gwapong manliligaw kahit na wala pa siyang maibigan sa mga to. Kailangang ipagsawalang bahala niyang malakas na dating ni Miguel sa kanya. Nagbabasa ng dyaryo ang ama ni Tanya nang mababaan ito ni Miguel kinabukasan. Nasa harap ito ng hapagkainan at umiinom ng kape. "O iho, gising ka na pala." Nakangiting sabi ni Mr. Montalbano. "Halika, saluhan mo na ako dito. May nakahanda ng almusal si Maya. Kape lang kasi iniinom ko tuwing umaga." Walang kiyemeng naupo si Miguel sa harapan nito. Hindi na rin siya nahiyang kumain habang nakamasid dito. "Kamustang tulog mo?" tanong nito. "Hindi ka ba nanibago?" Ngumunguya pa siya ng sumagot. "Okay lang ho, kahit medyo matigas ang kama. Sanay ho kasi ako sa malambot." Bigla siya natigilan at napakagat labi. "Ano ika mo iho?" Ang sabi ko ay ang sarap-sarap nga ng tulog ko. Okay na okay ho rito sa inyo. Nakakahiya nga ho kasi dun niyo pa ako pinatulog sa magandang kwarto. Hindi ho kaya mainggit sa akin ng iba niyong mga kasama dito?" "No, no iho. Wala kang dapat alalahanin." Tumunog ang beeper ni Mr. Montalbano. Katulad ng ama ni Miguel, isang successful na negosyanteng lalaki. Pagkabasa nito ng message sa beeper ay tumayo na to. "I have to go," sabi nito. "Sabihin mo na lang kay Maya kung may kailangan ka pa. And take good care of my daughter." "Yes, sir." Nagmamadali nang umalis ang lalaki. Pumasok si Maya mula sa kusina dalang isang baso ng juice. "O ayan, pinagtimpla kita ng juice," nakangiting sabi nito. Naipakilala na ito sa kanya ni Mr. Montalbano na nakaraang gabi. "Mukhang mabibiyayaan ka ng grasya ni Sir Anton. Pero alam mo, talagang mabait yun, hindi katulad ng anak niya. Mabutit na papagpasensyahan mo," ngumiti si Maya. Sa tansya ni Miguel ay 30 years old pa lamang ito. "Pinalalabas ko na lang sa kabilang tenga mga sinasabi niya." Napailing siya. "Hindi uubra sa akin yung mga ganyan, Maya. Sa bagay, gwapo ka, kayang-kaya mo paibigin si Tanya. Alam mo mukha kang mayaman, siguro mayaman ka no? Stowaway ka ba?" Natawa siya. Akmang sasagot siya nang makitang paparating si Tanya. Sambakol na mukha ang ibinungad nito bago umupo sa harap ng hapagkainan. "Baka pwede na kayong umalis," matarin nitong sabi. "Good morning, Tanya," nakangiting bati ni Miguel na may kasamang pangiinis ang tono. "Anong kinaganda ng umaga? Makita lang kita'y nabubwisit na ako." "Ikaw rin. Tatanda ka kagad kapag lagi mo pinapair lang init ng ulo mo," sabi niya. "Lalo kang papangit niyan." "Abat?" Napika si Tanya, hindi matanggap ang huling sinabi ng binata. "Ang kapal ng mukha mong magsabi niyan. Akala mo ba gwapo ka? Hindi ba, Maya?" Baling niya sa katulong. "Talagang gwapo ka, Mig," nakangiting tugon nito. Padabog na tumayo si Tanya. "Palibhasa'y walang taste," sabi nito at saka sila binirahan ng alis. "Stay cool, Tanya," pahabol na sabi niya. Lumingon, ngunit umirap lamang ang dalaga sa kanya. Napahagalpak siya ng tawa at sinabayan pa yun ni Maya. Natatawa pa rin si Miguel nang bumalik sa kanyang kwarto. Pinagmasdan niya sarili sa harap ng salamin. Noon lang niya napansing mahaba ng kanyang buhok. Tumayo siya upang sa pagkakaupo sa tokador at sumilip sa bintana. Nasa tabi ng swimming pool si Tanya at binibilad ang katawan sa araw. Napalunok siya. Pang beauty queen ang dating ng dalaga. Ang ganda ng hubog ng katawan nito. Parang hindi siya makakatiis na panoorin lamang ito. Bigla nang niya alalang naiwan niyang girlfriend, si Annie. Baka sa mga sandaling iyon ay hinahanap pa rin siya nito. Katawaan lamang ng barkada kaya niya ito pinatulan. Sa pagkakatiti kay Tanya ay may naisip na naman siyang kalokohan. Kumuha siya ng swimming trunks at sinuot yon. "Tignan natin kung hindi lumubang mga mata mo kapag nakita mong katawan ko." Usal niya sa sarili habang tinutungo swimming pool. Biglang tinaas ni Tanya ang suot na shades na makitang papalapit si Miguel. Napalunok ito. Kitang-kita sa mga mata nitong paghanga. "Hi, Tanya," bati niya. Nang mulang dalaga, tinago nitong pagkapahiya sa pamamagitan ng pagtataray. "Ang kapal talaga ng mukha nito," parinig nito. "Hoy, hoy, hoy! Hindi ka pwedeng maligo dito at baka umasim ang tubig. Wala pang maglilinis nito. Pati tubig pinagdadamot mo pa," sabi niya bago nag-dive sa pool. Lalo nang galaiti sa galit si Tanya. "Malunod ka sana." Nagpalutang-lutang sa tubig si Miguel. "Alam mo, ang ganda-ganda. Talagang maganda ako," agaw nito, sabi irap. Panunuya niya.
Hindi naman ikaw. Ang bating suit mo, maganda. Imported yan, no? Nangingit-ngit sa galit na tumalikod ito tumalis na. Ma'am, sabihin niyo kung aalis na tayo ha? Pahabol na sabi niya. Tuloy-tuloy si Tanya sa loob ng bahay subalit pumihitit at palihim na sumilip mula sa nakabukas na sliding door. Napakagatlabi ito habang pinagmamasdan si Miguel na paahon mula sa pool. Aha! Biglang napabaling si Tanya sa may likuran niya. Ma'am, kayo ha? Tudyo ni Maya. Binubosohan niyo si Miguel no? Hindi kaganyang tanggi. Anong ginagawa niyo dyan? Naghahanap ako ng ipis para sa experiment namin, sagot niya sa na tinalikuran ang nagkakamot na ulong katulong. Monitor his blood pressure and increase his liquid intake, sabi ni Tanya sa nurse on duty na naka-assign sa kanyang pasyente. May changes ba sa gamot niya, Doc? Tanong ng nurse. Pwede mo nang tanggalin ng mefenamic acid niya. Okay, Doctor. Hi, Tanya. Bungad ni Dick, isa sa mga maliligaw ng dalaga. Intern din ito. Tiniklop ni Tanya ang chart na pasyente at inabot yon sa nurse. Wala ka bang pasyente dito ka na naman nakatambay? Nakangiting tanong niya sa bagong dating na lalaki. For your information, well-monitor ng mga pasyente ko. Ikaw naman ang imo-monitor ko para mapabilis ang pagsagot mo sa akin. Hay nako Dick, here we are again. Napabuntong hininga sabi niya. How many times do I have to tell you na wala pa sa isip ko mga bagay na yan? Tanya, you're not getting any younger. Malapit na tayong maging ganap na doktor. We can be friends, can't we? Okay, hindi muna ako mangungulit, anito. Pero pagbigyan mo muna ako sa imbitasyon ko. How about dinner tonight? Darating tayo dyan. Right now, I'm busy. Sa ibang araw na lang, okay? Sinabi mo eh. Makapaghihintay pa naman ako. That's a good boy. Ngiti niya. Ilang araw na nakakalipas mula nang iuwi ni Mr. Montalbano si Miguel. Ngunit hindi pa rin nagbabagong pakikitungo ni Tanya rito. Kung ano-ano na lang ang napapansin niya sa binata. Hindi ko gustong buhok mo. Puna niya rito minsan habang pinagmamaneho siya nito. Para kang sanggano. Kinapa ni Miguel ang humahaba ng buhok. Anong paki niyo sa long hair ko? Sabi nito sa himing ni isang kanta. Hindi, biro lang ma'am. Hayaan niyo't magpapagupit na ako. Inirapan niya to. Buksan mga stereo. Okay. Pumailan lang ang awitin na pamilyar na sa pandinig niya. Thanks to you ni Tyler Collins. Sumandal si Tanya at pinikit ang mga mata. Sa unang pagkakataon ay sinasapuso niyang kanta. May ibig itong sabihin o ipahiwatig sa kanya at nabuo sa imahinasyon niyang mukha ni Miguel. Dapat ba siyang magpasalamat sa binata dahil unti-unti itong ginigising ang kanyang puso't damdamin? Minulot niyang mga mata at nakita niya si Miguel sa rearview mirror. Ang tingin niya ay lalo itong nagiging gwapo habang patuloy niyang pinagmamasdan. Hindi sinasadyay na patingin din si Miguel sa salamin at sandaling nagtamang kanilang mga mata. Umiba ng tingin si Tanya. Pinamumulahan ng pisngi. Tumingin siya sa labas ng bintana at napamulagat na mapagtantong iba ng kanilang dinadaanan. Lampas na tayo! Sigaw niya. Napapreno ng malakas si Miguel. Saan ba tayo? Sa Ayala. Ma'am naman, ang dami niya yatang iniisip, tukso nito. May ngiting sumilay sa mga labi ni Tanya. Buisit ka, ikaw yun, sa loob-loob niya. Ang opisina ng kanyang ama ang sadya ni Tanya. Nakabuntot sa kanya si Miguel na bitbit ang mga gamit niya. Hello, Ma'am Tanya. Bati ng sekretarya ni Mr. Montalbano. Hi, Ania. Ang pogi na kasama niyo. Boyfriend niyo siguro, no? Bagay kayo. Pinandilata niya ang sekretarya. Hindi ko siya boyfriend, madi niya sabi. Maliligaw? Hindi rin. Ano? Driver. Taas kilay niya sabi bago pumasok sa loob ng opisina ng ama. Mukhang masayang anak ko ani Mr. Montalbano nang makita si Tanya. Isang halik sa pisngin tinugon niya rito. Okay na ba si Miguel? Tanong nito. Ayoko pa rin sa kanya. Mahina niyang tugon bago tinungong maliit na aquarium at pinagmasdan ng mga isdang lula nun. We can easily replace him if you want. No dad, kagad niyang tanggi sabay harap sa ama. I mean, pwede na rin siya kahit papaano, napangiti ang lalaki. Kung minsan hindi ka maintindihan anak, pabago-bagong isip mo. Dad, bago pa mapahabang usapan natin, yung sadya ko. Check or cash? Syempre cash. Iiling-iling na dumukot ng pera sa bulsa ni Mr. Montalbano. Maagang nakauwi ng bahay sina Miguel at Tanya ng araw na yon,
Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng binatang magpagupit ng buhok. Nasa itaas si Tanya nang dumating siya sa bahay. Pinili niya magpahangin na muna sa porch. Kamusta na kaya ang kanyang mga magulang? Ang kanyang mga kapatid? Si Bricks, ang kanyang alagang aso, hindi niya maiwasan ng malungkot. Nakakamiss din ng pamilya niya. Gusto niyang pagsisihan ng kanyang mga kalokohan, subalit gusto niya ring isipin na dala lamang yun ang kakulangan sa atensyon. Kailan ba nagkaroon ng panahon sa kanyang ama niya o ang kanyang ina na abalang-abala sa negosyo nito? Ang pakiramdam niya noon ay mas masaya pa siya sa piling ng mga kaibigan, pero sa oras ng kagipitan, nasan ba sila? Bumuntong hininga si Miguel sa isiping yon. Maya-maya may humintong kotse sa harapan ng gate, umibis mula doon ng isang lalaki noon pa lamang niya nakita. "Excuse me pare, nandyan ba si Tanya?" Tanong ni Dick. "Nasa itaas. Kasin ka ba niya?" "Driver pare." Napailing si Dick sa tinugon niya. Driver ka lang pala, bakit hindi mo ko pagbuksan ng gate?" Parang tumaas ang dugo ni Miguel sa biglang pagsusuplado ng lalaki. "Hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino ka, malay ko ba kung kakilala ka ni Tanya?" "Gago ka pala mukha ba akong nagsisinungaling?" "Pare sandali, diyan ka lang at itatanong ko kay Ma'am Tanya." Sabi niya saka natatawang pumasok sa loob ng bahay. Naiwang nanggigigil sa galit si Dick. Hindi pa nakakaisang katok si Miguel ay bumukas ng pinto ng kwarto ni Tanya. Papalabas din palang dalaga, hindi to kagad nakapagsalita nang makita siya. Kitang-kita sa mga mata nitong paghahanga. "May naghahanap sa inyo ma'am," sabi niya. "Sino?" Tanong ni Tanyang hindi nakatingin sa mukhang kausap, kung hindi sa makisil nitong katawan. Ang suot ni Miguel ay maiksing shorts, manipis na hapit na t-shirt na nagpapalitaw sa kanyang maskuladong pangangatawan. "Hindi ko na naitanong ma'am," niyang sabi niya. "Dapat tinanong mo, walang himik katarayan na sinabi nito. Nasaan siya?" "Nasa labas ng gate." "Hindi mo pa pinapapasok?" Umiling siya. Napabuntong hininga ito ng malalim bago pumanaog ng hagdan. Nadat na nadalaga si Dick na nakaupo na sa sala. "I thought nasa labas ka pa rin." Nakangiting bungad ni Tanya. "Nag-doorbell ako at pinapasok ni Maya." Sagot nito, nasa mukha pa rin ang pagkayamot. "Ang tanga ng driver mo, Tanya." "Pagpasensyahan mo na siya, Dick. Bago lang kasi Hindi ka pa niya kilala ang mga kaibigan ko." Sarap sa pakin. "Napadalaw ka." Pag-iiba niya sa usapan. "Iimbitahin kitang kumain sa labas. And please, huwag ka nang tatanggi this time." Napangiti siya. "Makakatanggi pa ba ako nandito ka na?" "Yes. Dapat palagi na akong pumupunta dito." "Okay, magbibihis lang ako." Tumalikod na si Tanya tumakyat ng hagdan, nakasunod ng mga mata ni Dick sa magandang hubog ng kanyang katawan. "Ano? Isasama natin ang driver mo?" Malakas ang tinig na tanong ni Dick nang makitang bihis na rin si Miguel. "Yun ang gusto ni Papa Nakangiting tugon ni Tanya, ang totoo siyang may gustong isama si Miguel. Ang ganda-ganda ng dalaga sa suot na bestida, pero hindi yun para kay Dick, kundi para kay Miguel. Hindi nga niya maintindihan sarili kung bakit gusto niya maging maganda sa paningin nito. Gayong hindi naman itong date niya. Marahil ay gusto lamang niya patunayan dito na maganda siya. "Tanya, hindi natin siya pwedeng isama," sabi ni Dick. "Kung hindi kasama si Mig, hindi na rin ako sasama," madi niya sabi. Napangiti si Miguel na noon ay nasa porch na at naghihintay na lamang sa dalawa. Walang nagawa si Dick kung hindi ang pumayag sa nais na mangyari ni Tanya. Nagbubunyi ang isip ni Miguel at pati ang kanyang puso. Hindi gusto ni Tanya ang masyadong cozy na lugar dahil hindi naman sila magkasintahan ni Dick. Kaya sa kamayan sila humantong. Siyempre pa, kasalo sa mesa si Miguel. Terrible. Pabulong na sabi ni Dick habang kumakain. "What did you say?" Tanong ni Tanya. "I said delicious." Antipatiko, brusko, mayabang at playboy ang dating ni Dick kay Miguel. Hindi niya gustong pagmumukha ng lalaki. Marami na siyang nakilalang iba't ibang uri ng lalaki at isa si Dick sa pinaghihinalaan niyang hindi gagawa ng mabuti. Panay naman ang pukol ng matatalim na tingin ni Dick kay Miguel. Noon pa man sana balak pumapal ng lalaki sa nililigawan, nabulilyaso pa. "Saan mo napulot ang driver mo, Tanya?" Mahinang tanong ni Dick. "Bakit? Gwapo ba?" Tanong ni Tanya pagkaway napahinto ito sa pagsasalita. Medyo pinamulahan ito ng pisngi nang bumali ng tingin kay Miguel. "Not really. Medyo wala lang akong tiwala sa pagmumukha niyan. Alam mo naman ang mga panahon ngayon. Maraming nagkalat na mga manloloko at ginagamit ang mukha para sa pagkukunwari. Lalo pat maraming competitors ang daddy mo." Gusto nang upakan ni Miguel ang lalaki. Kung hindi lang siya nakapagpigil na ibulalas na niyang tunay na pagkatao. May isasagot sana si Tanya ng isang babaeng lumapit sa kanilang mesa. Biglang naumid ang dila ni Dick nang makitang babaeng mukhang anak mayaman din.
Dick, nahuli rin kita. Nakapamewang na bati ng babae. Leslie, who is this woman? Tanong ng babae ng mga matay na katuto kay Tanya. She's Tanya, a friend. Nanginginig na sagot ni Dick. Is that true? Baling ni Leslie sa dalaga. Yes, kaagad naman tugon ni Tanya. At para maniwalang babae, dinagdagan niya ng kasinungalingan. He's my boyfriend, tinuro niya si Miguel. Really? Sabi ni Leslie. He's a handsome guy. Ngumiti na to. I'm sorry, akala ko kasi. No, it's alright. Pinilit ngumiti ni Tanya kahit nainis na siya kay Dick. Kung pwede lang niya itong sabunutan, ginawa na niya. Are you Dick's girlfriend? Yes. Pinagpapawisan na si Dick ng titigan ito ni Tanya hanggang tenga naman ang ngiti ni Miguel. I guess kailangan mo na sumama sa girlfriend mo, Dick. Sabi ng dalaga kapag daka. That's right, Dick. Dugtong ni Leslie. Samahan mo na ako sa pupuntahan ko. Akala ko nang bababae ka na. Marahang tumayo si Dick. I'll explain this some other time, Tanya. Pabulong nitong sabi sa dalaga. We have to go. Sabi ni Leslie sabay hawak sa brasa ng nobyo. Pagkuway, bumaling ito kay Miguel. Know what? I believe we'd met before. Nakamata lang si Miguel, natatawa naman si Tanya, tumalikod na paalisin na Dick at Leslie. Nang biglang bumalik ang babae. I remember, tanong ni Leslie. Father mo si Manuel Perez ng Perez Telecommunications Company, hindi ba? Nabigla si Miguel, kilala pala siya ng babae. Maaari nakilala siya nito sa isang party. Sa kabiglaan ni napatangon na lamang siya nang makaalis ang daloy sa na pagbunghalit ng tawa si Tanya. Perez raw, ikaw? Anak na COB na pinakamalaking telecommunications business sa bansa. She must be out of her wits. Napakamot lang siya ng ulo. Hay nako, baka uwi na nga. Natatawa pa rin sabi ng dalaga. Oh, driver na Perez Air, tayo na. Iling-iling na napagtiunan na si Miguel. Mabuti na lang at hindi yun sineryoso ni Tanya, sabi niya sa isip. Mag-aalas 10 pa lamang ng gabi nang makarating sa bahay sina Miguel at Tanya. Nang may paradang kotse ay umibis kagad ng binatang pinagbuksan niya ng pinto. Akmang tatalikod na siya ng, Ma'am, tawag ni Miguel. Kagad siyang humarap dito at nang magtamang kanilang mga matay walang makapagsalita sa kanila. Biglang umiba ng tingin si Tanya. Bakit? Naiwan ni Dick yung kotse niya, nakangiting sabi ni Miguel. Saka pa lamang napuna ng dalaga isang kotse sa garahe. Sadyang pinaiwan niya yun nang umalis sila dahil kotse niya gustong gamitin ni Miguel. Tsak na babalik yun bukas, tugon niya. Wala akong pasok bukas kaya hindi kami magkikita sa ospital. Ayoko makitang lalaking yun. Sabihin mong wala ako pag pumunta siya dito. Oho, at pakisabi na rin kay Mayat sa ibang katulong. Oho, tumalikod na si Tanya pero bigla siyang pumihit. By the way, I like your new haircut, sabi niya bago nagtuloy-tuloy sa loob ng bahay. Sandali natigilan si Miguel kapag kuway kinapaka pa nitong buhok. Kanina yung isang kotse sa garahe, Mig. Hindi ba lubusang nakakapanawag ng hagdan si Miguel nang usisain siya ni Mr. Montelibano? Magandang gising niya ng umagang iyon. Hindi pa rin nawala sa isip niyang papuri ni Tanya sa kanya na nakaraang gabi. Kay Dick, sir, tugon niya. Sinong Dick? Kasamahan po yata ni Ma'am Tanya sa ospital. Hindi ko pa ata nakilalang lalaking yon. Saan kayo pumunta kagabi? Nakalapit na si Miguel at kaagad na naupo sa kaharap na sofa ang kinaupuan ng matanda. Kumain ho kami sa labas kasama si Dick. Manliligaw yata yun ni Ma'am Tanya. Ang kaso nabuking namin na may girlfriend na pala. At muntik ng malokong anak ko, ganun ba? Parang ganun na nga sir, napailing si Mr. Montelibano. Dapat nga sigurong palagi kang kasama sa mga lakad ni Tanya. Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino mapagkakatiwalaan. Alam mo naman yung anak ko, madaling magtiwala. Palibasay wala pang masyadong experience. Masyado kasi siyang subsub sa pag-aaral, kaya nga nung sinabi niyang gusto niyang magdoktor ay hindi na ako tumanggi. Kahit hindi yan ang gusto ko para sa kanya. Alam mo na, may mga negosyo kung dapat na ipamahala sa kanya. Mahabang kwento nito, biglang tumunog ang buzzer ng gate. Sandali lang ho sir, sabi ni Miguel bago tumakbo palabas ng front door. Nasa labas ng gate si Dick. Si Tanya, tanong kagad ng lalaki. Wala siya, umalis. Kunot noong paklinyat sa kabinuksan ng gate. O ayan, pwede mo nang kunin ang sasakyan mo. Gusto kong makausap si Tanya. Pangungulit ng lalaki bago tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Bigla itong napahinto nang makitang nakaupo sa sala si Mr. Montelibano. You must be Dick, bungad ni Mr. Montelibano. Yes, I am sir. Anong kailangan mo sa anak ko? Walang iting tanong nito. Wala ho, magpapaalam na ho ako. Kandautal na sagot ni Dick.
Pagkasabi nun ay kaagad na itong tumalikod at umalis. Saan tayo magkikita-kita? Excited na tanong ni Tanya kay Cathy. Magkausap ang magkaibigan sa telepono. Sa bahay ni na Precious, tugon ni Cathy. Remember the place? Ah, yeah. So doon gaganapin ang reunion ng barkada? Nakahiga siya sa kama at nakapantulog na. Sino-sino naman ang pupunta? Malalaman natin mamaya. Kakatawag lang sa akin ni Precious. Biglaan nga dahil Annabelle's leaving for States next week. O sige, pupunta ako. Desisyon niya. Matagal-tagal na rin niyang hindi nakikita ang ibang mga kaibigan. Ano, dadaanan mo na lang ako dito? Hindi po pwede, kasama ko si Troy. Troy Azucena? Kayo na ba? Tanya naman, nanliligaw pa lang yung tao. Hindi ba't nasabi ko na sa'yo yung last time? Just teasing, natatawa niyang tugon. Isama mo na lang si Pogi para may escort ka. Mungkahi nito. Remember, may kanya-kanya silang kasama. Alam mo naman ngayon, malalakas mang asar. Ano kaya kung magkunwari kayo mag-boyfriend ni Pogi? Me and Mig? No way! Come on, Tanya, katuwaan lang. Hindi naman halatang driver mo lang siya eh. Pag-iisipan ko, aniya. Ma-out of place ka, ikaw din. Tudyo nito bago nagpaalam, dahan-dahang binalik ni Tanya ang phone sa cradle nito habang nag-iisip siya. Bakit si Mig pa samantalang marami naman siyang manliligaw? Kung sa bagay, pagkaway naisip niya, exciting ang mungkahi ni Cathy at gusto rin naman niya yon. Mararahang katok sa pinto ang gumising kay Miguel, mag-aalas 6 pa lang yun ng gabi, subalit hindi na niya mapigilan ang antok. Kakamot-kamot na bumangon siya at binuksan ang pinto. Nagulat siya sa nabungaran. Ma'am Tanya? Hindi kagad nakatugon si Tanya, naglakbay na naman ang mga mata nito sa kabuuan ni Miguel. At saka lamang naalala ng binata na nakabrief lamang siya at walang suot na pang-itaas. Sa sandali lang, tarantang sabi niya. Sabay sara ng pinto, kaagad siyang nagsuot ng shorts at t-shirt. Nang muli niyang buksan ng pinto nakatayo pa doon si Tanya. Nasa mukhang impit na pagtawa. Ma'am Tanya, muli niya sabi nang hindi pa rin to nagsasalita. Ha? Magbihis ka't may lakad tayo, sabi nito. Saan tayo pupunta? Basta magbihis ka na lang. Ngayon na? Oo. Tumalikod na si Tanya patungo sa kwarto nito. Naiwang nakasunod ng mga mata ni Miguel sa magandang katawan ng dalaga. Gusto niya itong laging inaasar dahil may pagkamatari ito't mata pobre. Subalit tila may iba pang nangyayari. Hindi na niya maatim na pakitaan na nakakainis na kilos ito dahil iba nang nadarama niya para rito. Bumuntong ininga siya ng malalim at sinarang pinto nang muling marinig ang pagkatok. Nakatayo si Tanya sa labas, hawak niya isang long sleeve polo at slacks na halatang kabibili lamang. Etong isuot mo, sabi niya. Bakit? Tanong ni Miguel. Pupunta tayo sa isang party. Nandun yung mga kaibigan ko at may kanya-kanya silang boyfriend. So gusto ko mapanggap kang boyfriend ko. Ganun kasimple. Sabi ni Tanya, tuloy-tuloy. Sandaling naumid ang dila ni Miguel, natutuwa siya ngunit nangangamba rin. Paano kung may makakilala na naman sa kanya doon? Hindi mo pa ako sinasagot, Mig, pukaw ng dalaga. Ha? Sige, magbibihis na ako. Inabot niya ang damit na binibigay nito. Naintindihan mo naman siguro yung mga sinabi ko. Muling sabi ni Tanya, hindi ko kailangang pahabain pa, basta't kunwari boyfriend kita, okay? Okay. Napapangiting tumalikod si Tanya, naiwan si Miguel na animoy nakadikit sa kinatatayuan. Sa sala na hinintay ni Miguel si Tanya, alam niya matagal mag-ayos ang babae kaya nilibang na muna niya sarili sa pagbabasa ng dyaryo. Sinadya niyang mag-ayos din ng mabuti, litaw na litaw ang pagiging aristokrata niya. Sa suot na polo at slacks, walang ibinigay na sapatos si Tanya kaya sinuot niya ang pang-formal na sapatos na isinama na Bill sa kanyang mga gamit. Simple lamang yun kaya hindi halatang mamahalin. Binuklat-buklat niyang dyaryo. May nakalathala doon na umagaw sa kanyang pansin. Miguelito Perez, son of Manuelito Perez, chairman of the board of Perez Telecommunications, is missing. Anyone who can give information leading to his whereabouts will be given a reward. Kagad na tiniklop ni Miguel ang dyaryo. May kasamang litratong advertisement at halatang halata siya yun sa suot niya ngayon. Balak niya magpalit ng damit nang biglang dumating si Maya. Mig, lalo kang pumogi, kinikilig na sabi ng babae. Saan ka pupunta? Bakit ganyan na suot mo? May pupuntahan kaming party ni Tanya. Pinahiram niya ako ng may isusuot. Alam mo, may kamukha ka. Kunot nung sabi nito matapos siya mapagmasdan. Sino?
Kinakabahan niyang tanong at saka pa simpleng kinubli sa likuran ng dyaryo. Sino nga ba? Alam ko na. Hinalbot nito sa kanya. Ang dyaryo, dito ko yata nakita. Tama, heto oh. Tinuro nito litrato niya sa dyaryo. Maliit lamang yun subalit kapag pinagmastang mabuti ay mamumukaan yon bilang siya. Hindi siya nakakibo. Siguro ikaw ito no? Hindi ah. Oh, ikaw to eh. Magsasalita pa sana siya nang dumating si Tanya. Napahinto ito sa may hagdanan at naglakbay ang mga mata sa binata. Mula ulo hanggang paa at mula paa hanggang ulo. Ang pakiramdam ng dalaga ay hihimatay nito sa labis na paghanga sa kagapuhang nakikita. Aalis na ho ba tayo? Iniwas ni Miguel ang mga mata kay Tanya. Oo, mahinang tugon nito na hindi pa rin maikubli ang paghanga sa mga mata. Tayo na po. Nagpatiuna na siya sa pinto upang iwasang mapag-usapan sa harap nitong natuklasan ni Maya. Mig! Tawag ni Tanya, natigilan siya. Ma'am, bagay sa yung suot mo, nakahinga siya ng maluwag. Salamat. Nasa Green Meadows ang bahay ni na Precious. American style yun, ang hardin ay mayaman sa mga mamahaling orkadyas at iba't ibang uri ng halaman. Nang dumating sila doon ay marami ng mga nakapararang sasakyan sa labas ng gate. Hindi kaagad nakapasok si Tanya sa loob. Muli nitong pinagmasdan ng kasama. Nailang man ang binata sa mga titig nito na natili siyang kaswal at formal. Alam mo na mga gagawin mo ha? Paalala ni Tanya. Kunwari girlfriend kita. Sabi niya. Good. Kagad silang sinalubong na tudyo ng mga kaibigan ng dalaga. Si Cathy at ang kasama nitong si Troy ay magkahawak kamay na nakaupo sa sofa. Kinindatan ni Tanya ang kaibigan. Tanya, salubong ni Precious. I miss you, nito, sabay halik sa kanya. I miss you too, tugon niya. Napaigtad siya ng maramdaman ng pag-akbay ni Miguel sa kanya. Napalunok siya ng maramdaman ng mga pisin nito sa kanyang balikat. Senyales na nagumpisa ng kanilang palabas. Halatang naghihintay ang mga naroon na ipakilala niyang kasama. I want you to meet Mig, my boyfriend, medyo nahiya pa niya sabi. Napanatag ng bahagi ang loob ni Miguel na sa tingin niya wala namang nakakilala sa kanya. Marahil ay wala pa rin nakakabasa ng dyaryo ng araw na yun sa mga to. Tanya, he's so cute, komento ng isang babae. Where did you meet him? Nagkibit balikat lang ang dalaga sa kawalan na maisasagot. At upang maiwasan ng iba pang mga katanungan, nagyaya na itong kumain. Kinuha nito ng pinggan si Miguel at magkasabagay nilang tinungong buffet table, panay naman ang siko ni Cathy sa dalagang nasa likuran lang nito. Mamamatay yata ako sa inggit, pabulong na sabi ni Cathy. Ang gwapo ng boyfriend mo. Palabas lang Cathy, bulong ni Tanya. Palabas lang at huwag mo kalilimutan yan. Umpisa na ng kasiyahan na magpasyahang pumunta ni Miguel sa hardin. Namumulaklak ang mga orkadyas. At kahit sa dilim ng gabi banaag pa rin ang sari-sariling kulay ng mga ito. Naalala niyang ina, mahilig din ito sa mga bulaklak noon subalit nang mawili sa negosyo na pabayaan ng mga alaga nitong halaman. Sumulyap sa gawing kinatatayuan ni Tanya. Nakangiti at litaw ang mapuputi nitong ngipin. Ang ganda ni Tanya, parang gusto niyang manliit. Totoong mayaman ang pamilya nila subalit maliban doon ano pang maaari niya ipagmalaki. Undergraduate pa rin siya. Walang direksyon ng buhay. Walang plano para sa kinabukasan. Hi, bati na isang magandang babaeng hindi niya namalayan na kalapit sa kanya. I'm Grace Santiago. What are you doing out here? Nagkibit balikat siya. You don't remember, do you? Sabi nito. We've already met. Baka nagkakamali ka. Nope, I'm sure. Nagkakilala na tayo sa birthday party ng dad mo last year. I was with my father then, who happens to be your dad's good friend. Hindi kita malilimutan, Miguel Perez. Tiwalang sabi nito. Bakit ka umalis sa inyo? Napuyo ko siya. Kaibigan ka ba ni Tanya? Hindi, first cousin ako ng kaibigan niya. Please Grace, I want to keep this a secret. Pakiusap niya. Ayoko pang umuwi sa amin. I need time to think. Marami akong natututunan sa buhay sa sitwasyon ko ngayon. I understand, tugon nito. I just want to tell you one important thing. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Minsan nakakwentuhan kong mother mo. She cares for you a lot. Ang dami-dami nilang plano para sa'yo but hindi tumugon si Miguel. Tumiim ang mga bagang niya at may sumungaw na luha sa mga mata. Naupo si Grace sa tabi niya at marami pa itong sinabi. Sa tingin niya mapagkakatiwalaan naman ito. Do you have a boyfriend? Baka naman magsala siya sa akin. Of course not. Malapit na kaming ikasal. Marami pa silang napag-usapan. Ang hindi nila alam ay matagal nang may nakamasid sa kanila mula sa loob ng bahay. Si Tanya. Hindi nito naririnig ang pinag-uusapan ng dalawa sa hardin pero hindi nito gusto ang nakikita.
Hindi tiyak ni na Miguel at Tanya kung naging kapanipaniwalang pagpapanggap nila bilang mag-boyfriend dahil natapos ng gabi na si Grace ang kausap ng binata habang si Tanya naman ay nakikipag-inuman sa mga kaibigan nito. Maraming oras na ang lumipas nang puntahan ni Cathy ang dalawang nag-uusap sa hardin. Mig, lasing na si Tanya. Kailangang umuwi na kayo, sabi nito. Nagpaalam na si Miguel kay Grace at sumunod kay Cathy. Nakahilata sa sofa si Tanya. Wala na itong malay dahil sa kalasingan. Lasing na rin ang ibang mga kaibigan nito, maliban kay Cathy. Mauna na kami, Cathy, paalam ni Miguel sa babae. Kinaragan niyang walang malay na dalaga. Sige, ingat kayo. Nakangiting tugon ni Cathy na parang tuwang-tuwa sa nangyayari. Ginawian ng ngiti ni Miguel si Grace na noon ay nasa hardin pa rin bago tuloy-tuloy nang lumabas ng bahay. Pangko si Tanya, binaba niya sandalan ng front seat ng kotse nang may baba doon ng dalaga. Pagkatapos ay umupo na siya sa driver's seat at pinasibad ang sasakyan. Panay ang sulyap niya sa dalaga. Ingat na wag matagtag ang ulo nito. Mayat mayay hinahaplos niya ang pisngi nito at kapag kuwan ay napapabuntong hininga siya ng malalim. Hating gabi na nang makauwi sina Miguel at Tanya. Pinangko ni Miguel ang dalaga patungo sa kwarto nito at saka inihiga sa kama. Pagkuway naupo siya sa tabi nito at pinagmasdan ang magandang mukha nito. Hindi nakatiis, hinaplos niya ang pisngi nito at saka masuyong hinagkan. Inaamin niya sa sarili, napapamahal na sa kanya si Tanya. Hindi nagtagal ay tinawag niya si Maya at pinabihisan ng lasing na dalaga. Kailangang punasan mo na rin siya, bili niya sa katulong. Bakit ba nagpakalasing to ng ganito? May problema ba to? Ewan ko ba dyan sa senyorita mo? Ngayon lang niya ito ginawa, baka may problema siya. Kung gusto mong malaman, itanong mo na lang sa kanya bukas. Kailangan ko na magpahinga, bahala ka na sa kanya. Lumabas siya ng kwarto matapos muling sulyapan ng dalaga. Gusto kitang makausap, Mig. Hindi pa naisasara ng binata ang pinto ng kanyang kwarto nang marinig niya ang tinig ni Mr. Montelibano. Walang bahid ngiti sa mga labi nito. Pormal ang mukha. Walang salitang sumunod siya sa kwarto ng lalaki. Pinaupo siya nito. Sandaling namayani ang katahimikan habang nakatayo si Mr. Montelibano sa may bintana at nakatanaw sa labas. Tungkol ho ba saan ang pag-uusapan natin? Basag sa katahimikan. Bumuntong hininga muna ito bago tumugon. Ano ang tunay mong pagkatao, Mig? Humarap to sa kanya. Napakislot siya sa tanong nito. Naumid ang kanyang dila. Nagpaimbestiga ako tungkol sayo sa tondo dahil bala kitang ampunin, pag-aralin at ituring na anak ko. Matagal ko nang binalak to, subalit wala akong matagpo ang katulad mo na karapat-dapat. Walang nakakilala na isang migabal doon. Hindi pa rin siya nakakibo. Ibinaba ni Mr. Montelibano ang tangang diaryo sa ibabaw ng kama. Nakabukas yun sa pahina kung saan naroon ang panawagan sa kanya. Ikaw si Miguelito Perez, hindi ba? Yumuko siya at marahang tumango. Bakit ka umalis sa inyo? Anong dahilan at ginusto mong itago ang tunay mong pagkatao? Hindi mo pwedeng sabihin kinakahiya mo ang pamilya mo dahil well-known at respetado sila. Hindi ko alam kung anong gusto ko, Mr. Montelibano. Sa wakas sinasabi ni Miguel, siguro'y isang amang mapagmahal katulad niyo. Hindi ako masaya sa amin. I'm 23 pero wala pa rin ako natapos. Gulong-gulong utak ko. Sinapo niya ang dalawang palad ng noo at kapag uway, nalaglag ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganito. Naupo si Mr. Montelibano sa kanyang tabi at doon iniibulalas niya ritong lahat ng kanyang sama ng loob. Nakakaunawa naman ito. Hindi pa ho ako handang bumalik sa amin, pakiusap niya. You can stay here for as long as you want, Mig. Hindi ko sasabihin sa anak ko kung sino ka. May pakaramdam ako may matututunan din siyang leksyon sa lahat ng ito. Pupungas-pungas na bumangon si Tanya nang magising siya sa tunog ng telepono. Hello, bugnot niyang sabi. Tanya, si Cathy to. Cathy, inaantok pa ako. I'm not feeling too well. Hangover yan, natatawang sabi nito. Paano? Lasing na lasing ka kagabi. Sandaling natigilan si Tanya saka pa lamang naalalang ginawang paglalasing. Sino naghatid sa akin pa uwi? Tanong niya kahit alam niya si Miguel ang kanyang kasamang pumunta doon. Ang driver. Boyfriend mo. Who else? Siya rin ang nagbihis sa akin? Wala sa loob na tanong niya. Natawa si Cathy. Aba malay ko no? Baka siya nga. Napakagatlabi siya. Sige bye.
Teka, Tanya! Naibaba na niya ang telepono. Nagsuot siya ng roba bago mabilis na bumaba ng hagdan. Hinanap niya si Miguel. Dadat na niya itong nakikipagkwentuhan kay Maya. Hoy lalaki! Nakapamewang niyang bungad. Mig ang pangalan ko, Tanya. Nakangiting tugon ng binata. Anong karapatan mong bihisan ako kagabi? Nagkatinginan sina Miguel at Maya at pag-uwi sabay na napabungis-ngis. Lalo siyang nanggigil sa galit. Idagdag pa ang sakit ng kanyang ulo. Anong nakakatawa? Ang ganda ng nunal mo sa pambibiti ni Miguel sabay tawa. Napika si Tanya. Sinampal niya si Miguel. Isusumbong kita sa daddy ko. Eh di magsumbong ka, who cares? Trying hard. Ambisyoso. Mayabang. Antipatiko. May kulang pa Tanya. Ngingisi-ngisi sabi nito. Guwapo. Damyo. Nagkatawanan ulit sina Miguel at Maya. Umuusok ang tenga sa galit na binirahan ng alis ni Tanya ang mga to. Nanggigigil siya sa galit subalit sa isang banda ay nagtatanong ang kanyang isip. Nagandahan kaya si Mig sa katawan niya? Iyahatid kita sa ospital. Pagkatapos aalis na muna ako. Seryosong sabi ni Miguel. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Tanya. Dinampot nitong jacket sa ibabaw ng sofa at nagpatiuna na sa garahe. Kay ganda ng umaga, maaliwalas ang panahon. May pupuntahan ako. Saan nga? Maghahanap ako ng school na papasukan. Natigilan siya pagkaway sumakay sa likod ng kotse. Dito ka sa harapan maupot nagmumukha akong driver, sabi ng binata. Driver ka naman talaga, singhal niya rito. Pwes ngayon hindi na. Aampunin at pag-aaralin na ako ng daddy dear mo. Anong masasabi mo? Nabigla siya at hindi nakapagsalita pagkaway para siyang robot na sumunod sa sinabi nito. Sa harapan nga siya naupo. Nang makabawi sa pagkabigla ay tinawagan niya sa cellular phone ng ama. Hello Dad! O Tanya, bati ni Mr. Montelabano sa kabilang linya. Ano sinasabi nitong lalaking to na pag-aaralin at aampunin niya na raw siya? That's true Iha. But Dad, let's just talk later at marami pa akong inasikaso dito. Seryoso pa rin ang mukha ni Miguel nang balingan niya to. Nagpupuyo sa galit na binalingan niya ang tingin sa labas ng bintana. Bumuntong hininga ng malalim ang binata bago nagsalita. Ayoko na ng away Tanya. Anito sa seryosong boses. Kung gusto mong irespeto kita, irespeto mo rin ako. Pareho lang tayong tao. Kung pinagmamalaki mo pagiging mayaman mo, bahala ka. Basta't ayoko na ng away. Hindi siya kumibo. Nang bumaba sa entrance ng ospital si Tanya ay hindi siya kagad tumuloy sa loob. Sinundan niya na tingin ng papaalis na kotse. Tanya! Narinig niyang bati ni Dick. Leave me alone, Dick. Sabi niya at saka na ito tinalikuran. Sumunod to sa kanya. Hindi ko gusto si Leslie. Siya lang habol ng habol sa akin. Tinatakot ako ng daddy niya kaya, pwede, lubayan mo na ako. Kahit wala si Leslie, hindi rin naman kita magugustuhan kahit na anong gawin mo. Parang kanyang sabi. Lulugulugong huminto sa paghakbang si Dick at pinagmasdan na lamang ang dalaga na pasakay ng elevator. Kanina ka pa walang kibo, puna ni Cathy sa kaibigan. Dinaanan nito si Tanya sa medical ward kung saan siya naka-assign. Nasa pantry ang dalaga at nag-iisip ng malalim. May problema ka ba? Aampunin na ni Daddy si Mig. Mahina niyang tugon. Pag-aaralin na rin siya ni Daddy. Anong problema doon? Ayaw mo ba nun? Kahit papaano hindi na nakakahiya kahit maging mag-boyfriend mo siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Cathy. Parang umiiwas na siya sa akin. Hindi ko siya masisisi. Pero kaya ko lang naman siya tinatarayan kasi ayoko mahulog ang loob ko sa kanya. Ang lakas ng dating niya sa akin. Gwapo siya. Hindi siya mahirap mahalin at yun ang kinatatakutan ko. Pagtatawanan lang ako ng mga kaibigan natin. Pero ano pang magagawa ko? I'm falling for Kim. Really? Nakangiting tanong ni Cathy. I think I'm already in love with him. Napalundag ito sa tuwa. Ang kaibigan ko, umiibig na. I can't believe this. Iling-iling na sinapo ni Tanya ang palad ng noo. Kapwa walang imik sina Miguel at Tanya habang lula ng kotse pa uwi. Nakatutok sa daan ng mga mata ni Miguel habang si Tanya naman ay nakatanaw sa labas ng bintana. Maya-may biglang tumirik ang sasakyan. Itinabi yun ng binata at pag-uway walang salitang bumaba at tinignan ng makina. Tahimik na nakamata lamang si Tanya, tinaas nitong sleeve na suot na polo shirt at nalantad ang matitipon ng braso nito. Napalunok siya. Sa tingin niya hindi bagay dito maging driver lang o mekaniko. Gusto niyang ibaling sa ibang kanyang paningin, subalit tila na magneto siya nito.
Kung pwede lang niyang haplusin ang maamong mukha nito. Kung pwede lang niya itong yakapin ng mahigpit at halikan ng mapupulang labi nito. Kung pwede lang. Tanya, ano ka ba? Sita ng utak niya. Isang driver lang yan. Hindi siya nababagay sa'yo. Subalit hindi pa rin niya maiwasang hindi ito titigan. Nang magangat ng mukha si Miguel ay nagtama ang kanilang mga paningin. Bigla niyang iniwas ang mga mata, iiling-iling na pinagpatuloy ng binatang ginagawa. Ilang saglit pa'y dumagungdong ang kulog, lumakas ang ihip ng hangin. Tila nangangalit ang panahon, dumilim ang langit at kasunod noon ang pagbagsak ng malakas na ulan. Mag-aalas 6 na yun ng gabi. Hindi nakatiis si Tanya, binuksan niyang bintana at tinawag si Miguel. Umuulan na, Mig. Sumakay ka na rito. Tatawagan ko si Daddy para ipasundo tayo kay Alfonso. Sandali na lang ito, tugon ni Miguel na patuloy pa rin sa ginagawa. Nababasa ng buong katawan nito sa lakas ng ulan. Namataan niya ang jacket nito sa upuan. Gamitin mo na muna yung jacket mo, sigaw niya. Nilulunod ng malakas na ulan at hangin ng kanilang mga tinig. Matatapos na to, tanggi pa rin ito. Mig, baka magkasakit ka niyan. Wala sa isip niya sabi. Sandaling napahinto sa ginagawa si Miguel, tinignan niya ang makahulugan ng dalaga. Animoy lulundag ang puso niya sa pag-aalala ni Tanya. Subalit kailangan niyang magmadali sa ginagawa. Kahit papano'y may natutunan naman siya sa driver nila tungkol sa pag-aayos ng sasakyan. Hinayaan na niyang mabasa siya ng ulan. Isang paraan ng papapakitang gilas kay Tanya. Sa tuwing titingnan niya ang dalagi may bahid na pag-alala sa mukha nito. At kinasasaya niya yon nang sa wakas ay matapos ang ginagawa ay basang-basa na sumakay sa kotse si Miguel. Laking pasalamat niya nang umandar iyon, nakahinga ng maluwag si Tanya. Katahimikan ang muling namayani sa kanila na magsimulang tumakbo ang sasakyan. Pinangingiliran pa rin ng tubig ulan ang mukha ng binata. Hindi nakatiis si Tanya at walang sabi-sabing pinunasan ng panyong basang mukha nito. Napakislot ang binata, hindi nito inaasahan ang ginawa ni Tanya. Hindi pa rin magawang magbihis ni Miguel nang makapasok siya ng kwarto, binagsak niyang katawan sa kamat. Nakangiting tumitik sa kisame, naalala niya si Tanya at ang ginawa nitong pagmamalasakit sa kanya. Halos hindi niya mapaniwalaan. Parang nararamdaman pa niyang malambot nitong mga palad habang masuyang dinadampian ng panyo ang kanyang pisngi at leeg. Napapangiti siya sa isiping muntik na niyang hawakan ng kamay ng dalaga at halikan. Ano kaya naging reaksyon ni Tanya kung nagkataon? Nang mga sandaling iyon ay umaapaw din ang puso ni Tanya sa kaligayahan. Katulad ni Miguel ay nakahiga siya sa kama ngunit nakapikit ang mga mata habang nilalanghap ang payong na ipinapunas niya dito. Pakiwari niya hindi niya na kayang pigilan ang damdamin. Hating gabi na pero hindi pa rin dalawin ng antok si Tanya. Tinawagan niya si Cathy upang may makausap subalit ang sabi ng mommy nito ay natutulog na raw ang kaibigan. Gusto niya magbasa ng medical books pero alam niyang wala rin namang papasok sa kanyang isip. Hindi mawaglit sa isipan niya si Miguel. Ipinasa niyang lumabas ng kwarto at magpahangin sa azotea. Hindi pa siya lubusang makakalabas nang marinig ang ungol ni Miguel mula sa kwarto nito. Lumapit siya sa saradong pinto at halos sidikit ang tenga doon. Umuungol ngang binata. Marahil na nananaginip ito. Naisip niya na hindi nakatiis ay binuksan niya ang pinto, hindi yun nakalak. Nanginginig sa ginawang binata. Lumapit siya rito at nagatubili pang naupo sa gilid ng kama. Sinalat niyang note leg nito at saka dali-daling kumuha ng thermometer. Mataas ang lagnat nito. Tumakbo siya sa medicine cabinet at kumuha ng gamot. Pagkatapos ay kumuha siya ng maliit na palanggana at nilagyan ng maligamgam na tubig. Binuhusan niya ng konting alkohol. Naupo siyang muli sa tabi ni Miguel at masuyo itong pinunasan. Bahagya itong dumilat. Mig, aniya. Inaapoy ka ng lagnat, uminom ka na muna ng gamot. Bahagya itong bumangon at ininom ang tabletang inabot niya. Pagkuhay muli itong nahiga, nang matapos punasan ng mukha at leg nito, tinaas niya suot nitong kamisita at pinunasan ng dibdib nito. Para siyang napapasa sa sobrang init ng katawan nito. Naiilang siyang punasan ng pribadong parte ng katawan ng binata. Subalit, kailangan niyang gawin iyon upang bumaba ang lagnat nito. Makailang ulit din niyang ginawa yon, ngunit hindi pa bumababa ang init ng katawan nito. Patuloy ito sa panginginig. Bumuntong hininga siya at pinikit matang nahiga sa tabi nito. Nanginginig ang mga brasong niyakap niya ito ng mahigpit. Langhap na langhap niyang mabangong hininga nito nang magdikit ang kanilang mga pisngi. Pinagmasdan niyang mabuting maamon nitong mukha. Hinaplos niya ang pisngi nito ang magandang mga mata. Ang matangos na ilong at ang malambot na labi.
Pagkuway ginawaran niya ito ng masuyong halik sa pisngi. Wala siyang pakialam kahit na maramdaman man yun ng binata. Hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Maliwalas ang panahon kinabukasan, nagising si Tanya sa pagtama ng sikat ng araw sa kanyang mga mata. Pagdilat niya ay namimilog ang kanyang mga mata nang makitang titig na titig sa mukha niya si Miguel. Nakahiga siya sa braso ng binata at nakayakap sa katawan nito. Kaagad siyang bumangon at namumulang nagpaliwanag. Inaapoy ka ng lagnat kagabi kaya salamat, mihinang sabi nito. Kailangan mo pang uminom ng gamot. Tinuro niya mga gamot sa ibabaw ng side table. Lalabas na ako. Hindi na niya ito hinintay na makapagsalita. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng silid at kinabig pa sara ang pinto. Naiwan si Miguel na sa puwang noo. Nahihilo pa siya subalit masaya. Kanina lamang ay langhapan niyang mabangong buhok ni Tanya. Hinaplos-haplos pa niya yon habang natutulog ito. Sinamantala niyang kawalan ito ng malay. Niyakap niya ito at hinagkan-hagkan sa pisngit sa labi. Kailambot ng mga labi nito at doon na nagising si Tanya. Doon natapos ang kanyang mga pantasya. Kadarating pa lamang ni Bill mula sa eskwelahan ng tawagan to ni Miguel. Kuya, umuwi ka na. Kawawa naman si Mommy at Daddy. Pakiusap nito sa kapatid. Nakahiga pa din sa kama si Miguel. Nahihilo pa siya kapag bumabangon kaya hindi na muna siya lumabas ng kanyang kwarto. Hindi ito ang tamang panahon para umuwi ako, Bill. Ani Miguel. Siguro kapag may napatunayan na ako sa kanila. Mami, si Quidwari, kuya. Kung saan na nga siya nakakarating sa kakahanap sa'yo. Ganon din si Daddy. Nasaan ka na ba? Okay ka lang ba dyan? Wala kang dapat alalahanin, Bill. Lagi pumupunta tumatawag dito si Annie. Balita nito. Si Annie ang naiwan niyang girlfriend, napangiti si Miguel. Sabihin mo sa kanya nakalimutan niya na ako. May bago ka ng girlfriend, kuya? Wala, pero malapit na magkaroon. Napapangiting tugon niya. Talaga? Anong pangalan niya? Taga saan siya? Saka ako nalang sasabihin sa'yo. Tatawag na lang ako ulit. Bye. Pinabana niya ang telepono na magpaalam na rin si Bill. Muli si Tanya na naman ang laman ng isipan niya. Si Alfonso nagmaneho para sa araw na yon. Ang sabi ni Mr. Montelibano ay na maghahanap ito ng bagong driver para sa anak dahil mag-aaral na nga siya. Kinahapunan ay pinasya ni Miguel na lumabas na ng kwarto, nagbasa siya ng libro sa library. Nang magsawi na upo na lamang sa salat nag-isip ng maaring gawin. Nakatutok ang mga mata niya sa litrato ni Tanya sa ibabaw ng piano. Dalagita pa lamang ito noon, tumayo siya at naupo sa harapan ng piano. Pagkaway binuksan niya yun at tumugtog ng warm-up piece. Nung bata pa siya pinag-aral siya ng piano ng kanyang mga magulang. Nang tumuntong siya ng high school ay nasa mataas na level na siya subalit natigil yun nang mawili siya sa barkada. Tinugtog niya ang Somewhere in Time, isang magandang piyesa na naipanalo niya sa isang contest sa eskwelahan nila. Pinikit ng kanyang mga mata habang tinutugtog yun. Nang matapos yun nagulat na lamang siya na marinig ang palakpakan. Hindi niya namalayang nanunood pala si Maya at nang lumingon siya sa may pintuan ay nakita niya nakatayo doon sina Tanya at Cathy. Ang galing! Bulalas ni Cathy habang pumapalakpak. Nandiyan na pala kayo. Nahiyang tumayo si Miguel matapos may sarang piano. Hindi kumibo si Tanya. Magaling ka palang tumugtog ng piano. Nakangiting puri ni Cathy na noon ay nakalapit na nakaupo sa sofa. Saan ka naman natuto? May dati akong kaibigan na nagturo sa akin. Pagsisinungaling niya. Pero matagal na yon. Pwedeng isa pang tugtog, hiling ng babae. Sorry, yun lang ang alam kong piyesa. Tumikim si Tanya. Magbibihis na ako, Cathy. Walang kangiting-ngiting sabi nito. Sasama ka ba sa akin sa itaas o makipagkwentuhan ka muna sa kanya? Susunod na lang ako, tugon ni Cathy sabay baling kay Mig. May sakit ka raw, okay ka na ba? Medyo. Kawawa ka naman, dapat kasi naghahanap ka na ng girlfriend para may mag-aalaga sa'yo. Ngumiti lang si Miguel. Walang kibong pumanhik ng hagdan si Tanya. Pagkatapos, iwanan ng isang irap si Cathy. Pabagsak ang mga hakbang nito habang pumapanhik. Halatang hindi nito nagustuhan ng pakikipag-usap ng kaibigan sa binata. Naiwan sa salang dalawa. Totoo bang wala ka pang girlfriend? Usisa ni Cathy. Wala pa, tugon ni Miguel. Gusto mo ba si Tanya? Hininaan itong boses upang silang dalawa lamang makarinig. Hindi ko siya type, pagsisinungaling niya. Tumaas ang kilay nito. Ano naman ang gusto mo sa isang babae? Mabait. Ay, mabait ako.
Nasa mukha mo naman, tatawa-tawa niya sabi. Hindi nila alam na nakikinig sa kanila si Tanya mula sa itaas ng hagdan. Samba ko lang mukha nito. Nagulat na lang ang dalawa na marinig ang malakas na pagsara sa pinto ng silid ng dalaga. Ano na naman ang napag-usapan niyo? Taas kilin na tatong ni Tanya. Nasa azotea sila ni Cathy at nagpapahangin. Marami, pagyayabang ni Cathy. Ang gusto niya sa babae, mabait. Nung sinabi kong mabait ako, sabi niya nasa mukha ko naman daw. Binobola ka lang nun, ingos niya. Okay lang, at least pinuri niya ako. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Kinilig ka naman. Siyempre. Uy, huwag kang magalit ha. Bakit? Hindi ka raw niya type. Natameme si Tanya sandaling hindi nakakibo. Ano naman, hindi ko rin naman siya type. Nanunukso mga mata nito. Kasasabi mo lang sa akin kahapon na in love ka na sa kanya. Well, I was wrong. Umuwi ka na nga, salamat na lang sa paghatid mo sa akin. Nayayamot niyang sabi sabay talikod dito. Galit ka ba? Nag-aalalang tanong na kaibigan. Hindi, umuwi ka na. Ang totoo ay nasaktan si Tanya sa nalaman niya kay Cathy. Ilang ulit niyang pinagmasdan ng sarili sa harap ng salamin. Hindi ba ako maganda? Bakit hindi ako gusto ni Miguel? Pagkuwit-tugon ng isip niya. Driver lang naman siya. Bakit ko pag-aaksaya ng panahon ng isang mahirap na katulad niya? Marami siyang maliligaw na masigit pang katangian kaysa sa binata. Kailangan niyang labanan ang kanyang damdamin. Kalilimutan kong napapamahal ka na sa akin, Mig, usal niya. Pagkuway, humungko siya sa tokador at napahikbi. Nang gabing iyon, walang kakibo-kibo si Tanya habang nakaupo sa carpet sa sala at nagbabasa ng libro. Oras na ng hapunan at nakaupo na sa hapagkainan sina Miguel at Mr. Montelibano. Ma'am Tanya, kakain na raw ho, sabi ni Maya. Mamaya na ako, sagot niya na sa libro pa rin ng paningin. Kayo ang bahala. Bumalik na si Maya sa dining room at sinabi kay Mr. Montalbano na ayaw pang kumain ang anak nito. Nang tumunog ang telepono si Tanya sumagot nun. Maya, tawag niya sa katulong kapag daka. Pahangos namang bumalik sa salang babae. Ma'am, tawagin mo si Mig, telepono, ika mo. Oho, pasipol-sipol pa si Mig nang maupo sa sofa at sagutin ang telepono. Oh Grace, bati nito. Paano mo nalaman ang number dito? Binigay mo, remember? Tugon na kausap nito sa kabilang linya. Oo nga pala. Kamusta na? Nakikiramdam si Tanya habang nag-uusap sina Miguel at Grace sa phone. Hininatuloy niya na intindihan ng binabasa. Nang mainip nagsalita na siya. Bilisan mo't may hinihintay akong tawag. Inis niyang sabi sa binata. Sandali na lang to, tugon nito. Grace, gagamitin daw yung telepono. O sige, tatawag na lang ako ulit. Yung sikreto natin ha, huwag mong sasabihin na kahit kanino. Oo, binaba na ni Miguel ang telepono. Sino ba yon? Yamot pa ring tanong ni Tanya. Kaibigan ko. Sabihin mo nga huwag siyang tatawag ng ganitong oras at palagi ako may hinihintay na tawag. Oo, sige. Mahinang tugon nito na nagtataka sa muling pagsusungit ng dalaga. Kibit balikat na umalis na lamang to. Naiwang bubulong-bulong si Tanya. Nagulat na lamang si Tanya na isang araw ay madatnan niya si Grace sa sala nila. Hi Tanya, nakangiting bati nito. Nagkakilala na sila noon nito sa party ng barkada nila. Hi, mahinang tugon ni Tanya na halatang nasorpresa sa nadatnan. May tanong sa kanyang mga mata. Sinundo ako ni Mig, sabi ni Grace na parang nabasang iniisip niya. Niyayaya niya akong mamasyal. Tumaas ang kilay niya. Ang lagay, alam na pala ni Grace na palabas lamang ang ginawa nila noon ni Mig. Nainis siya sa isiping yun. Mula sa dining room ay lumabas si Miguel, dalang isang baso ng juice. Tanya, nandiyan ka na pala, sabi nito na makitang dalaga. May iwan ko na muna kayo, mahina sabi. Sabay talikod, napangiti si Miguel sa padabog na pagpanhik ni Tanya sa hagdan. Galit ba yun? Mahinang tanong ni Grace. Hindi, gano'n lang talaga yun. Nakangiti niya sabi. So anong balita? Pag-iiba niya na usapan. Ayun, hinahanap ka pa rin sa inyo, sagot nito. By the way, wala bang nakabasang sa dyaryo sa mga tao dito? Kinuwento niya rito na pag-usapan nila ni Mr. Montalbano. Babantayan ko si Tanya, sabi ni Miguel. Yun ang kapalit ng paninirahan ko dito. He'll also send me to school. Actually, nakapag-enroll na ako for next semester. If I were you, I'd go back home, mungkahin ni Grace. Mas marami kang opportunity sa inyo at wala ka pang pakikisamahan. Nahihiya ako kina mama at papa. I want to prove
Something to them. Isa pa, na-challenge ako kay Tanya. Baka naman iba na yan ha? I'll tell you more about it some other time. Basta't wag mo na muna akong i-booking ha? Promise. Inabangan ni Tanya si Miguel sa pintuan ng kwarto nito. Napamewang siyat nakasimangot. Seryoso naman ang mukha ng binata. Mag-usap nga tayo. Matigas ang boses na sabi niya. Tungkol saan? Sino nagbigay sa'yo ng pahintulot na pwede kang tumanggap ng bisita rito? Pinsan na kaibigan mo si Grace at I don't care. Hindi ko siya kaibigan. Putol niya. Hoy lalaki, para sabihin ko sa'yo, wala kang karapatang umaktong may-ari ng bahay dito. Sampid ka lang dito, naintindihan mo? Nagpanting ang tenga ni Miguel sa narinig. Hindi ko naman inaangkin ang bahay niyo ah. Kunwari ka pa? Namumula na si Tanya sa galit. Ang sabihin mo, nag-aambisyon kang maging anak-anakan ng daddy ko. Oportunista. Walang salitang tumalikod si Miguel upang hindi na humaba pang usapan. Subalit pinigilan ito ng dalaga sa braso. Hindi pa tayo tapos, aniya. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon na wag mo sasabihin kahit kanino na palabas lamang ang pagiging mag-boyfriend natin sa reunion party namin? Bakit mo sinabi kay Grace? Dahil kinikilabutan ako sa palabas na yun, napika ng sabi nito. Kinakahiya akong malaman ng mga tao na may girlfriend akong katulad mo. Kahit sa panaginip, hindi kita pinangarap. Kahit sa palabas, ayoko sa'yo. Naintindihan mo? Maghanap ka ng taong magtsatsaga sa ugali mo. Ang hirap mong pakisamahan. Pagkasabi nun ay tuloy-tuloy itong pumasok sa kwarto at padabog na sinara ang pinto. Para namang sinampal si Tanya sa narinig. Patakbo niyang tinungong kwarto at naghihikbi doon. Subalit hindi lang siyang nasaktan kung hindi si Miguel din. Siguro kapag nalaman mong tunay kong pagkatao, mag-iibang tingin mo sa akin. Sabi nito sa sarili. Pero ayokong mahalin mo ko dahil mayaman ako. Sana'y mahalin mo ko kahit maging ano pa ako. Ang sumunod na mga araw ay saksi sa malamig na pakikitungo ni na Miguel at Tanya sa isa't isa. Halos hindi na nagkikibuan ng dalawa, isang bagay na hindi nalingid kay Mr. Montelibano. Masyadong masakit magsalitang anak niya, Mr. Montelibano. Paliwanag ni Miguel nang kumprontahin siya ng lalaki. Inimbita siya nito sa isang restaurant pagkatapos ng appointment nito para makapag-usap sila ng masinsinan. Pagpasensyahan mo na lamang siya, iho. Mahinang sabi nito. Walang dapat sisihin sa pagiging ganun niya kung hindi kami. She's our only child. Kaya lahat ng layaw niya pinagbigyan namin. Hindi ko lang alam kung hanggang saan naabot ang pasensya ko, Mr. Montelibano. Stop calling me Mr. Montelibano, nakangiting sabi nito. You can call me Dad, Papa or Tito, kung saan ka komportable. Napangiti si Miguel. Dad, my pleasure, iho. Marami siyang maliligaw, yun ang nais patunayan ni Tanya kay Miguel. Isang gabi walang alinlangang pumayag siyang maipag-date. Kay Alvin, isa sa mga maliligaw niyang intern din. Nagpasundo pa siya sa bahay upang ipamata ito sa binata. Maya, ipaghanda mo ng maiinom si Alvin. Malakas ang boses na sabi niya, nais na marinig yun ni Miguel. Mabilis na tumungo sa kusina si Maya. Nasa dining table si Miguel at pinipilit libangin ang sarili sa paglalaro ng baraha. Maya, kilala mo ba yung Alvin? Mahinang tanong nito na narinig ang utos ng dalaga. Tumatawag dito palagi pero ngayon ko lang nakita. Tugon ni Maya. Gwapo ba? Mas gwapo ka ron. Tumayo si Miguel at sinadyang dumaan sa sala para makita si Tanya at Alvin. Halatang nakakapagpalagayan na ng loob ang mga to. Walang kibong pumanhik siya sa hagdan ng kaswal na kilos. Palihim na nakasunod ang mga mata ng dalaga dito. Pagkaraan ng ilang sandali na pumanhik na si Tanya para magbihis. Paglabas niya nakita niya nakasandal si Miguel sa tabi ng kanyang silid. Hindi ka pa nagpapaalam kay Daddy, Tanya? Timbag ang nasabi nito. Pakiulit nga, tama bang narinig ko? Daddy? Natawa siya. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang tawaging Daddy ang ama ko? Hindi ka aalis, Tanya. Mariing sabi nito. Sino ka ba para pigilan ako? Bilin sa akin ng ama mo na huwag kang papayagang makipag-date kung hindi ko kilalang lalaki. Bakit? May kakilala ka ba sa mga manliligaw ko? Nanunuya niyang tanong. At saka hindi na ako bata para magpaalam, lalo na sa'yo. Excuse me. Pairap niya itong nilampasan, nagngingit-ngit sa galit na sinundan na lamang ng tingin ni Miguel ang dalaga. Nagbihis siya kaagad.
Nang makaalis sa mga ito'y dali-dali siyang sumakay ng kotse at sinundan ang dalawa. Ihatid mo na ako kina Kati, Alvin, sabi ni Tanya nang nasa kotse na siya ng maliligaw. Anong gagawin natin doon? Takang tanong nito. Basta't ihatid mo ko kina Kati. Date natin to, Tanya. Ayoko makipag-date sa'yo, Alvin. Palabas ko lamang yun. Come on, Tanya. Kung ayaw mo akong ihatid kina Kati, bababa na ako dito. Ipinarada ni Alvin sa isang bakanting parking lot ang sasakyan. What's the problem? Wala. Napabuntong hininga siya ng malalim at saka tinignan na lalaki. I'm sorry, Alvin. Ginamit lang kita dahil gusto kong pasakitan si Mig. Ang driver nyo? Ang ampon ng daddy, pagwawasto niya. Pero kahit anong gawin ko, hindi siya naapektuhan. He doesn't care for me. Napailing ito. So this is all a big joke? I'm sorry. Binuksan niya ang pinto na kotse tumakbang bababa. Magta-taxi na lang ako para hindi ka na maabala. No, Tanya, I'll bring you home. Huwag na, Alvin, thanks anyway. Tumayo siya sa tabi ng kalsada upang magabang ng taxi. Iiling-iling na pinasibad ni Alvin ang kotse. Siya namang pagdating ni Miguel, tinigil itong kotse sa harap ng dalaga. O sakay na, matigas ang tinig na sabi nito. Anong ginagawa mo rito? Takang tanong niya. Basta't sumakay ka na. Sinusundan mo ako, no? Sasakay ka ba o iwanan kita dito? Umakma itong patatakbuhin ng kotse. Sasakay na! Pigil niya, binuksan niyang likurang pinto ng sasakyan. Ginawa mo na naman akong driver. Napapailing na sabi nito na makaupo siya sa backseat. Ba't mo ako sinusundan, ha? Usisa niya. Ako mananagot kay daddy kapag may nangyaring masama sa'yo. Paliwanag nito. Natawa na naman si Tanya. Mangilabot ka nga sa tawag mo kay daddy. Hindi bagay, nagmumukha ka lang trying hard. Wala akong pakialam sa mga sasabihin mo. O ano, binastos ka na naman ng kadate mo? Kung kani-kanino ka kasi sumasama, hindi siya kumibo. Napangiti si Miguel. Kailan ka kaya magkakaroon ng matinong manliligaw? Kawawa ka naman. Nagpuputok ang butsi ni Tanya nang makarating sa bahay. Panayang dabog nito habang pumapanhik ng hagdan. Ngingiti-ngiting nakasunod lamang si Miguel dito. Nang makapasok sa kwarto pinatugtog ng malakas ang binatang radyo. Sinadya niya yun upang lalong inisin ng dalagang pikon. Hinubad niyang suot na kamisita at pantalon upang maligo. Saktong yun narinig niyang malakas na pagkatok ni Tanya sa pintotang nakakatulig nitong sigaw. Ano ka ba? Bulyaw ng dalaga. Ang lakas ng radyo. Hindi ako makakatulog niyan. Hindi na ito nakatiis at walang paalam na binuksan ng pinto. Natigilan to nang makitang nakabrief lamang siya. Nakita na naman itong hinahanga ang katawan. Nang makabawi sa pagkabiglay namumulang pisngi umiba ito ng tingin. Pwede bang pakahinaan ng radyo? Mataray nitong sabi, kibit balikat na pinatay ni Miguel ang radyo. Walang pakialam kahit makita man itong kanyang katawan. Tumalikod siya habang napapangiti. Alam niyang nakasunod sa kanyang mga mata nito. Sa susunod, ayoko na makarinig ng malakas na radyo, ha? Nakapamewang na sabi nito. Akala mo kung sino kang amo, hindi mo naman pag-aari ang bahay na ito. Kung ano-anong ginagawa mo. Tama na, Tanya. Nagtitimping saway ni Miguel matapos itapi ang tuwalya sa bewang niya. Kapag hindi ako nakapagpigil. Ano ha? Kapag hindi ka nakapagpigil, ano? Mabilis siyang nakalapit sa dalaga. Kinabig niya ito payakap at saka hinalikan ng mariin sa labi. Sa uni nagpupumiglas ito, pinagahampas siya nito sa dibdib. Kinagat ang kanyang labi subalit hindi niya ito pinakawalan. Hanggang sa unti-unti na itong magpaubaya. Hinigpitan niyang kapit sa katawan nito, lalo niyang diniinan ng kanyang mga halik. Maya-maya naramdaman niyang panghihinan ng katawan ni Tanya. Inihiga niya ito sa kama nang hindi pinapakawalan ng mga labi nito. Naglakbay ang kanyang mga kamay sa katawan nito. Waring siyang siya si Tanya. Pagkalipas ng ilang sandali bigla itong nagmulat ng mga mata at saka lamang napagtantong malapit na silang makalimot. Tinulak siya ng dalagat nang makatayo sinampal siya nito. Bastos! Hindi siya nakahuma. Bastos ka! Isusumbo kita sa daddy ko! At humihikbing tumakbo ito palabas ng kwarto, naiwan si Miguel na gulong-gulong isip. Hindi sinita ni Mr. Montelibano si Miguel kaya natiyak niya hindi nagsumbong si Tanya dito. Siguro natatakot din ng dalaga sa maaring ibunga nun, naisip niya. Nang sumunod namang araw ay naging abala na si Miguel sa kursong kinukuha, Business Administration Major in Management. Ayon na rin sa mungkahi ni Mr. Montelibano, yun din naman ang kursong gusto ng kanyang mga magulang para sa kanya pero tinalo siya ng hangaring saway ng mga to. Ngayon ay handa na siyang magpakatino para sa kanilang pamilya.
para sa kinabukasan niya at para kay Tanya. Pwede ba akong tumulong? Tanong ni Tanya habang nakatayo sa pintuan ng kusina. Sandaling hindi nakakibo si Maya. Ang senyorita nitong hindi umaapak sa kusina kung hindi nila kakain. Heto at gustong tumulong sa pagluluto. Oho, tugon nito. Kaya lang baka marumihan kayo. Okay lang yun, gano'n naman talaga hindi ba? At saka gusto ko matuto magluto at gusto ko rin pag-aralan ng mga gawaing bahay. Ma'am, nilalagnat po ba kayo? Wala sa loob na tanong ni Maya. Napangiti lang si Tanya. Ano bang gagawin ko? Ma'am, eto, hiwain niyo ng repolyo. Pagkatapos, carrots, lahat yan hiwain niyo na. Magpapainit lang ako ng tubig. Tarantang tumungo sa kusina si Maya. Teka, paanong hiwang gagawin ko dito? Dumidilim ng paligid pero nasa gilid pa rin ng swimming pool si Miguel at tinatampis ang paa sa kulay asul na tubig. Hindi niya makalimutan ang nangyari sa kanila ni Tanya. Sa unang pagkakataon ay umiibig na siya ng totoo. Subalit may katanugan kaya. Hi Pogi! Nakangiting bati ni Maya bago nilapag sa tabi niyang tray ng pagkain. O ayan, dinalhan kita ng merienda. Ang bait-bait mo talaga Maya. Nakangiting puri niya sa kainumpisang. Kainin ang dala nito. Ang sarap mo talagang magluto. Alam mo natutuwa ako sa papuri mo kaya lang hindi naman ako nagluto niyan eh. Sino? Hulaan mo. Si Belen? Hindi, si Tanya. Napangiti siya. Hindi naman siya marunong magluto. Hindi ba yun ang sabi mo sa akin nun? Uy, huwag mo ginaganyan si Ma'am Tanya ha. Nito, tinuruan ko na siya magluto. Aba, nagiba na yata ang ihip ng hangin. Siyempre. Lumingali nga si Miguel, hinahagilap ng mga mata si Tanya. Nakita niya ito nakatayo sa may veranda, nakatanaw sa kanya. Napangiti na lang siya sa kanyang sarili. Naku Mig, may sumundo kay Ma'am Tanya. Ang gwapo, salubong ni Maya kay Miguel isang hapon. Saan daw sila pupunta? Tanong niya. Mukhang magde-date, ang ganda-ganda pa nga ni Ma'am Tanya eh. Walang tugong pumanhik ng hagdan si Miguel. Pagkababay nakapambahay na siya, ipinasya niya sa sala na hintay ng dalaga. Hating gabi na nang dumating ito. Kitang-kita niya mula sa bintana ng sala ng pagbuksan nito ng pinto ng isang lalaki na mukhang disente ngunit medyo may edad na. Pakanta-kanta pa ito nang pumasok sa sala. Anong oras na? Salubong niya rito. Ang laki-laki ng wall clock, hindi mo ba nakikita? Lihis na tugon nito. Saan ka galing? Stop questioning me. Sino ka ba? Pati ba naman sa matanda nakikipag-date ka? Ganyan ka na ba kadesperada? For your information, he's my uncle. Hindi ba sinabi ni dading ipapasyal ko si Tito Frankie? Saglit yung natigilan. Bakit? Nagsiselos ka? Hindi siya nakaimik. Nagsiselos ka, no? Hindi ang isang katulad mong magugustuhan ko. Sagot niya saka na tumalikod. Naiwang nakatunga nga si Tanya. Hindi ko alam kung nangiinis lang siya o talagang gano'n na ugali niya. Reklamo ni Tanya kay Cathy nang muli sila nito magkausap sa ospital. Minsan nakakaipukon na talaga. Tumasang sangkila ni Cathy nilaro-larong stethoscope na nakasabit sa leg nito. Kaya ka napipikon kasi hindi mo matanggap ang pagkakamali mo. Bakit kasi nakapag-date kasi isang lalaking kailan mo lang nakilala? Palabas ko lang naman yun eh. Palabas? Ingos nito. Bakit naman kasi hindi mo pa aminin sa kanya na mahal mo siya? Bakit? Nagtatanong ba si Mig sa akin? Napailing ito. Hay nako, nihiya lang siya dahil ang laki na agwat ng kabuhayan yung dalawa. Hindi ba't ang sabi niya sa'yo hindi niya ako type? Oo nga pala, napakagatlabi ito. Bago pa muling nakapagsalita si Tanya ay may umagaw na sa kanilang pansin. May bagong pasyenteng dumating for admission. Naging bulong-bulungan kaagad sa ospital na ito si Mrs. Perez, ang asawa ng kilalang may-ari ng Perez Telecommunications Company. Congestive heart failure ang naging diagnosis sa babae. I think akong ma-assign sa kanya, nakangiting sabi ni Tanya. Bakit naman? Tanong ni Cathy. My 2 patients have just been discharged. Nagkibit-balikat ang kaibigan niya. Pag-uwi ni Tanya ng gabing iyon niya sa sala si Miguel at nag-uumpisa na magbasa ng libro. Seryosong binata si ginagawa na sa buong buhay nito noon lamang nangyari. Matalino naman ito kaya lamang itamad at walang tiyaga sa pag-aaral. Nakataas ang isang kilin na papanhik na ng hagdan si Tanya na biglang tumunog ang telepono. Huminto siya at humarap kay Miguel na siyang sumagot ng telepono. Hinintay niyang tawagin siya nito pero hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Pagkababa ng phone sa cradle ay walang kibong binalik nitong atensyon sa ginagawa. Kaninong tawag yon? Mataray niyang tanong. Wrong number, tipid nitong tagon. Hindi siya nakakibo. Iniwanan niya ito ng isang irap bago ito tinalikuran.
Palihim na napangiti si Miguel para kay Tanya ang tawag pero sinabi niyang no wrong number to ng natunugan niyang isa ito sa mga niligaw ng dalaga. Wais to, bulong niya sa sarili. Malalim ng gabi pero hindi pa rin dalawin ng antok si Tanya. Papihit-pihit siya sa higaan. Hindi malaman ang gagawin. Pinasya niyang lumabas muna ng kwarto upang uminom ng juice sa kusina. Sandali siyang napahinto sa pagpanaog nang makitang nakahiga sa sofa si Miguel. Nakatulugan na nitong pagbabasa. Sa tingin niya nilalamig ito kaya kumuha siya ng kumot sa kwarto at tinakip sa katawan nito. Napakislot siya ng bahagyatong kumilos. Parang nalimpungat ang kinabig siya nito at pagkatapos hinalikan siya sa pisngit sa leeg. Hindi siya nakatanggi, napapikit siya ngunit bigla ring napadilat nang marinig ang pangalang lumabas sa mga labi nito. Grace, Grace, bulong nito, animo umakit ang dugo sa ulo ni Tanya. Hindi niya napigilan ang sarili at bigla nang sinampal ng malakas ang binata, kaagad to nagmulat ng mga mata. What's the matter? Takang tanong ito. What's the matter? What's the matter? Buiset! Bulyaw niya. Pagkuway muli itong sinampal, nagpupuyo sa galit na mabilis niyang pumanhik ng hagdan. Naiwang kakamot-kamot ng ulo si Miguel. Ang totoo nagising siya nang kumutan siya ng dalaga. Sinadya niya itong yakapin at talikan. Sinadya niya rin itong tawagin sa pangalan ni Grace. Napahawak siya sa pisnging na sampal. May pagtingin din kaya sa kanya si Tanya? You know what? You remind me of my son. Nakaiting sabi ni Mrs. Perez nang bisitahin ito ni Tanya na sumunod na araw. Katulad ng kanyang inaasahan siyang naka-assign sa medical intern nito. He's so caring kahit medyo pabaya sa pag-aaral. Nginitian lang niya ang babae. On Saturday, blessing ng bagong tayong building ng isang kakilala namin. Patulin to kinuha kong sponsor. Susana kitang imbitahin, iha, para naman may titingin sa akin doon. If that's okay with you. Sa'yo lamang palagi ang loob ko. You see, my doctor's out of the country. Hinawakan itong palad niya. Iha, pwede ba? Sure, Mrs. Perez. Nang lumabas siya sa kwarto ng babae, ang gaan-gaan ng kanyang pakaramdam. Naalala niya si Mig, may nadama siyang kirot sa kanyang puso. Halos magdamag niya iniyakan ang ginawang pagtawag ni Mig sa kanya ng pangalan ng ibang babae. Nagmamadaling pumanawag si Mr. Montalbano sa hagdan habang nakabuntot dito si Tanya. Bakit niyo kasi piniyagang mabakasyon si Alfonso, si Tanya sama? May dadaluhan akong okasyon mamayang gabi. Sino ngayon na magmamaneho sa akin? Iha, importante ba yun? Tanong ni Mr. Montalbano habang inaayos ang necktie. Baka naman pwedeng huwag ka na munang dumalo. Dad, nakapromise na ako sa pasyente ko, pamimilit niya. Magtatampo yun sa akin, isa pa kailangan niya ako doon to monitor her condition. Okay then, ask me to drive for you. Dad, kayong magsabi. Anak, napaka-importante ng lakad ko, ikaw nang bahalang magsabi kay Mig, okay? Alis na ako. Naiwang samba ko lang mukha ni Tanya, pabagsak siyang naupo sa sofa at nag-isip na maaring gawin. Maya may napangiti siya at nakaisip ng paraan para makaganti kay Miguel. Inagahan ni Tanya ang pagbibihis para sa dadalawang okasyon kahit na late afternoon pang simula nun. Tinawagan si Cathy at sinabi ditong doon na sila magkita sa Makati. Imbitado rin kasi ito ni Mrs. Perez. Inihanda niya mga gamit na dadalhin na pagkatapos ay pumaraog na siya sa hagdan. Nasa garahe si Miguel at naglilinis sa kotse. Yun ang utos dito ng dalagang hindi naman ito napahindian. Napangiti si Tanya na makitang dungis ni Miguel sa mukha at mga braso. Sinumpong na naman siya nakapilyahan. Tama na yan, mataray niya sabi. Aalis na tayo. Wala ka naman sinabi sa akin na kasama ko, Tanya. Hindi ba sinabi ni Daddy? Painosenteng tanong niya, umiling ito. Naku, baka nakalimutan nung pagmamadali. Well anyway, nagpaalam na ako sa kanya isasama kita dahil wala akong driver. Sabi niya, let's go. Umakma siyang sasakay ng kotse. Sandali, magbibihis lang ako. No need. Hindi ka naman papasok sa labas ka lang. Sumakay na siya sa likuran ng sasakyan, napatunganga si Miguel. Ano, aalis na tayo, malakas niya sabi. Pwede bang sumakay ka na? Kunot no ito sumakay sa driver's seat. Pambahay na shorts at kamisita lang ang suot nito pero dahil sinabi ni Tanya na hindi naman ito papasok sa kasayahan ay pinagsawalang bahala na lamang nito yon. Wala silang kibuan habang sakay ng kotse. Na-traffic sila sa daan kaya tamang-tama lang dating nila sa Makati. Hangang-hanga si Tanya sa ganda ng bagong tayong building na hanggang 20 floors ang taas. Marami na sasakyan nakaparada sa private parking. May ilang gwardyang nakabang sa harapan upang salubungin ng mga panauhin. Bumaba na siya ng sasakyan. Nanatili naman nakaupo si Miguel sa unahan. Mig, bumaba ka na dyan at dalhin mong mga gamit ko. Utos niya, akala ko ba'y dito lang ako? Yamot nitong tanong. At anong gusto mong gawin ko? Ako magdala ng mga to? Turo niya sa mga kagamitan. Eh di nagmukha akong kahiya-hiya. Sana sinama mo na lang si Maya para may alalay ka. Bahagyang tumaas ang boses ng binata.
Kahit tinampon ka ng daddy, wala ka pa rin karapatang tumanggi sa mga pinag-uutos ko. Bulyaw niya. Get out of the car now! Timbagang nang umibis si Miguel. Hindi niya alam kung maaway siya sa sarili o mainis kay Tanya. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakapagtiis sa ugali nito. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng kotse. Mig, ano ba? Untang ito nang hindi pa rin siya kumikilos. We need to hurry up. Hindi pa rin siya gumagalaw para hindi niya matim na ipakita sa mga taong itsura niya. Hindi siya sanay lumabas ng bahay ng ganun ng biyes. Mig! Tumaas ng tuluyan ang boses ni Tanya. Hindi ako sasama sa'yo, matigas niyang sabi. Pagkuway binaba niya mula sa upuan ng kotse ang mga gamit ito. Ano bang gusto mo palabasin? Bulyaw nito, namumula ng mukha sa galit. Ikaw, anong gusto mo palabasin? Gusto mo akong ipahiya sa mga tao? Anong ikakahiya mo? Galing ka sa hirap. Sanay ka naman na ganyan ng ayos, hindi ba? Panunuyan ito. Ano dapat mo ikahiya? Bakit nga naman ako mahihiya? Driver mo lang ako. Naniningkit ang mga mata sa galit na sabi niya. Pero hindi ko pinangarap ang gawin ito sa akin ng sino man. Never in my life, Tanya. This is the worst thing that ever happened to me. Akala mo kung sino ka? Sobra ka mapagmataas, but I tell you this, ang baba ng tingin ko sa'yo. Marinyang pahayag. Pagkasabi na idinampot niyang mga gamit ito at nagpatiuna na siya patungo sa building. Wala siyang pakialam kahit may makakilala sa kanya. Bahala na. Hindi kaagad nakabawi sa matinding pagkabigla si Tanya. Hindi nito inaasahan ang mga salitang lumabas sa bibig ni Miguel. Hindi nito yun mapaniwalaan. Tuloy-tuloy si Miguel sa loob ng building habang habol-habol siya ng mga gwardya. Dahil sa kanyang ayos at suot, bigla siyang napahinto sa kalagitnaan ng maluwang na lobby nang may nakita siyang ilang kakilalang kanilang pamilya. Kinabahan siya at balak na umatras at subalit nakalapit na sa kanyang isang lalaki. Si Mr. Perez, kasunod itong asawa. What I can do for? Naudot na sasabihin ito ng mamukhaan si Miguel. Mr. Perez, I'm sorry but he's my driver. Hangos na bungad ni Tanya, hindi pinansin ni Mr. Perez ang dalaga. Natili ito nakatitig sa binata. Miguel? Sa wakas sinasabi nito. Yumuko si Miguel at kagad na sumunga ang luha sa kanyang mga mata. Miguel, iho! Malakas na sabi ni Mrs. Perez na dinig lahat ng mga bisita, kabilang si Cathy na naroon na. Anak ko! Hindi napigilan ng babaeng mapahagulhol sa bayakap sa anak. Parang batang niyakap din ng mahigpit ni Miguel ang ina na patulala si Tanya. Pagkuway pinamulahan nito ng pisi, nagulat din si Cathy, pigil ang hininga ng lahat ng mga tao. Nagislapan ng mga kamera ng press people na naroroon. Anak, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Mrs. Perez habang tinitingnan ang kabuuan ng anak. Bakit ganyan ang itsura mo? Sa narinig ay tumulong luha ni Tanya. Lumapit si Cathy sa kaibigan para aluin ito. Subalit mabilis nang nakatalikod ang dalaga at umalis na umiiyak. Nang gabi ring iyon ay binalik sa ospital si Mrs. Perez dahil inatake ito ng sakit sa puso bunga ng biglang pagsulpot ng anak. Doon na nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap sina Miguel at Mr. Perez. First of all, anak, I want to say sorry for everything. Simula ni Mr. Perez. Ako dapat humingi ng tawad pa. Seryosong pakin, Miguel. Nagkamali ako. Totoo bang driver ka ni Dr. Montalibano? Napangiti siya. I really had a hard time finding a good job, Papa. Kaya yun ang kinabagsakan ko. Tama kayo, lahat ng inisip niyo para sa akin. But now, I've got a good news for you. I'm back in college. Tinapik siya ng ama sa balikat. You really are my son. Nagmamalaking sabi nito, ni-stabilize kagad ang kondisyon ni Mrs. Perez. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon ng pamilya para sa masinsinang pag-uusap. Alam niyo pala kung sino siya talaga, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Luha ang sumbat ni Tanya kay Mr. Montalibano. Dad, hiyang-hiya ako. Hindi ko alam na mas mayaman pa pala sa atin ang hinamak-hamak ko. Walang kibong kanyang ama. Mahal ko siya, Dad. Pero after all I have done to him, he could only hate me. Niyakap ni Mr. Montalibano ang anak. I'm sorry, Tanya. I'm very sorry. Matagal na nakaparada ang magarang sasakyan ni Miguel sa tapat ng bahay ni Tanya pero hindi pa rin siya bumababa. Hindi niya alam kung tutuloy siyang mananatili na lamang na nakatanaw. Ipinasya niyang umibis na at kaagad na nag-doorbell sa gate. Tumatakbong lumabas si Maya. Mig, napanood kita sa TV. Siyang-siyang balitang babae habang pinagbubuksan siya ng gate. Sabi ko na nga ba't mayaman ka eh? Sinong nandyan? Tanong niya. Si Ma'am Tanya, iyak nga ng iyak eh. Ayaw pumasok sa ospital. Halika, pasok ka. Ipaghahanda kita ng makakain. Huwag na, nagmamadali ako. May kukunin lang ako. Ikaw ang bahala.
Tahimik ang buong kabahayan, pumanik siya at tumuli sa guest room. Nakita niya nakapinid ang pinto ng kwarto ni Tanya, inimpakan niya kagad ang mga gamit. Hindi pa siya natatagalan doon nang mapansing nakatayo sa may pintuan si Tanya. Namumugtong mga mata nito, malungkot ang muka. Aalis ka na? Mahinang tanong nito bago marahang lumapit sa kanya. Uuwi na ako sa amin. Tugon niya hindi tumitingin dito. Hindi ka pa nakakapagpaalam kay daddy. Magdaramdam yun sa'yo. Dadaan ako sa opisina niya. Mig, I'm sorry. Wala kang dapat ihingi na sorry. Naging unfair ako sa'yo. Bumuntong hininga siya ng malalim. Natural lamang yun dahil ibang pagkakilala mo sa akin. Mig, hindi sa ganoon. Binitbit niyang bag at mga alis na subalit nakaharang si Tanya sa kanyang daraanan. Nagsusumamong mukha nito. Nagpapasalamat ako dahil nalaman ko kung paano maging isang mahirap, Tanya. Mas lalo ko silang naintindihan. Mig, hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi mo lang alam kung... Alam ko na, Tanya. Seryoso niyang sabi. Sa kaunting sandaling pinamalagi ko rito ay nakilala na kagad kita. Biglang-biglang pagbabago ng trato mo sa akin dahil nalaman mo hindi pala ako isang hampas lupang gaya na akala mo. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lamang ang galit mo sa mga mahihirap. Mahal kita. Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Tanya. Napangiti si Miguel. Iiling-iling. Kahit anong gawin mo, sabihin nito hindi na siya paniniwalaan. Ang nadarama niya para rito napalitan na ng galit at inis dahil sa tingin niya napaka-ipokrita nito. Kailangan niya talaga itong turuan ng leksyon. Walang sabi-sabing kinabig niya si Tanya tinalikan ng mariin sa mga labi. Luhang hindi pumalagang dalaga, ginapang niya mga kamay sa katawan nito. Pagkuha isa-isang tinanggal ang damit nito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Inihiga niya ito sa kama habang hindi pinapakawalan ng mga labi. Nang uni marin ang kanyang paghalik mapagparusa, subalit nang tumagal ay naging masuyo yon. Ang hangarin niyang maangkin ito'y bunga na rin ang natitira niyang pag-ibig dito. Mahal pa rin niya si Tanya. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas at niluludo ng kanilang mga halinghing. Tahimik na pinagmamasdan ni Miguel ang salaming pintanang pinalabo na ng ulan habang nag-iisip siya ng malalim. Nakahiga pa rin sa kama si Tanya at paimbit na umiiyak. Maya-may nagbihis na si Miguel at walang paalam na lumabas ng kwarto bitbit ang mga gamit. Lalong lumakas ang pagikbi ni Tanya, hindi niya alam kung dapat niyang pagsisihan ang nangyari. Pagkatapos ng sandaling kaligayahan, hayo siya at nagdurusa. Alam niyang ginantihan lamang siya ni Miguel sa ginawa niyang pang-alipusta dito. Pagkatapos na hindi na ito babalik, hindi na magpapakita sa kanya kailanman. Subalit hindi yan ganun kadali para sa kanya. Hindi niya makakayahan basta na lamang siyang kalimutan ito. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang sabi ni Cathy nasa room 4 or 3 si Mrs. Perez, mabibilis ang kabang ni Tanya habang tinitungo silid nito. Pagkatapos ng 3 katok ay bahagya niyang tinulak ang pinto para lamang matigilan. Nakaupo sa gilid ng kama ni Mrs. Perez si Miguel at nakatayo naman sa may bintana ang isang attractive na dalagang noon niya lang nakita. Walang alinlangan tumuloy siya at kaswal na lumapit kay Mrs. Perez. Kamusta na ho kayo? Nakangiti niya tanong dito. Tanya, ang tagal mong nawala iha. Nakangiting sabi nito. Litaw sa mukha nitong matinding kasiyahang makita siya. May inaasikaso lang ho ako, may hina niyang tugon, sabay sulyap kay Miguel. Kilala mo na anak ko, hindi ba? Siya naman si Annie. Annie, siya si Tanya, ang intern na nag-aalaga sa akin dito. Pakilala ni Mrs. Perez sa 2 dalaga. Tahimik na nagngitian lang ang dalawa. Tahimik na tumayo si Miguel mula sa kama ng inat na upo ito sa sofang malapit kay Annie. Tumabi ritong babaeng magkahawak kami nagkwentuhan ng dalawa. Parang kinurot ang puso ni Tanya sa tagpong iyon nakitang-kita niya mula sa sulok ng kanyang mga mata. Kasual pa rin siyang nakikipag-usap kay Mrs. Perez na magpaalam ng alis na magkasintahan. Sinulyopan siya ni Miguel bago nito inakbayan si Annie. Girlfriend ho ba yun ni Miguel? Mahina niyang tanong na makaalis ng mga to. Oo iha, nakangiting tugon ni Mrs. Perez. You know what? Ang dami kinuwento sa akin ni Miguel tungkol sa'yo. Napakislot siya. Alam kaya ito pinagagawa niyang pang-aapi sa anak nito? Mabuti na lamang at sa inyo napuntang anak ko. Naku iha, he told us so much about you and your father about your kindness and generosity. Hindi pa nga kami nakakapagpasalamat sa daddy mo. Ngumiti siya tinawakan ng palad nito. Ang bait-bait mo raw sabi ng anak ko, sabi nito, napalanok siya. At naku iha, bagay na bagay kayo ni Miguel. Kuno ay natawa siya, may girlfriend na ho anak niya Mrs. Perez. Wala yun iha. May palagay ako hindi seryosong anak ka doon. Napailing na lang si Tanya. Bill, ang code ko. Tawag ni Miguel sa kapatid. Pinapatan siya ni Mr. Perez sa isang business seminar. Si Bill ang alala niya ng araw na yon. Eto na kuya, sabi nito.
Wow, executive ang dating mo kuya. Puro nito matapos niyang isutang coat. Tama ng mga pambobola mo't malilate na ako, natatawa niyang sabi. Pagkuha na lumabas na siya ng kwarto at mabilis na pumanawag ng hagdan. Hindi niya inaasahan ang nadatnan sa sala. Nagbabasa ng dyaryo si Tanya habang nakaupo sa sofa. Sadyang nagpaganda ng gusto ng dalaga ng araw na yon. Gusto niyang malaglag ang mga mata ni Miguel kapag nakita siya sa mixing palette sleeveless na blouse. Nakalantad ang mapuputi niyang hita. Wow, may bisita ako, tuya ni Miguel. Hindi ka na ba nakatiis na hindi ako makita? Namula mga pisngi ni Tanya pero hindi niya pinansin ang sinabi ng binata. Nanatili nakatutok ang kanyang mga mata sa binabasa. Lumabas mula sa dining room si Mrs. Perez na magaling na. Iho, she's going to stay here to monitor my condition every now and then. Nakangiting pauna ni Mrs. Perez. Ma, are you kidding? Hindi makapaniwalang sabi nito na may pagtutol sa mukha. She's not even a licensed doctor yet. Come on, Mig. She's good. Habang wala si Dr. Perez, siya na munang titingin-tingin sa akin. Bumaling to sa dalaga. Dala mo na bang mga gamit mo, Iha? O opo, mahina niyang tugon. Pilit niyang kinubli ang damdamin ni sakta sa sinabi ni Miguel. Bahala kayo ma, pero baka lalo lang lumalang sakit sa puso niyan. Napapailing na sabi ng binata bago umalis. Pasensya ka na kay Miggy, ha. Paghingi ng paumanin ni Mrs. Perez. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan yan pagkatapos niyo siyang kupkupin. Wala siyang utang na loob. It's alright, Mrs. Perez. I understand. Just call me Tita Iha. Sige po. Hindi alam ni Tanya kung hanggang kailan siya magpupursige sa pagpupumilit niyang mapalapit kay Miguel. Minabuti niyang kausapin na ito ng masinsinan. Pinuntahan niya sa veranda ang binata. Pwede ba tayo mag-usap? Mahina niyang tanong. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Tanya. Tugon ito nang hindi humarap sa kanya. My God, Mig! May namagitan sa atin, naluluha niyang sabi. Ginusto mo rin yun. Anong gusto mong gawin ko? Paano kapag nabuntis ako? Bumuntong hininga to ng malalim. Alam mo may girlfriend ako, Tanya. Mig, hindi ako pwedeng humarap sa mga tao na nagdadalang taong walang ama. Umiyak niya sabi. So yun ang kinatatakot mo? Mig, alam mong mahal kita kaya ako ginagawang mga bagay na to. Hindi ko na nga tinuloy ang internship ko sa ospital dahil gusto kong palagi ka nakikita. Hanggang kailan mo ba ako titikisin? Nakapagtataka talagang pagbabago mo. Tuya nito. At sasabihin mo na namang ito'y dahil sa nalaman kong mayaman ka. Pesting yaman yan. Lumakas ang boses niya. Iniinis kita noon dahil nasasaktan ako sa mga sinasabi mo. Pinamumukha mo na sa akin na gwapo ka na hindi mo ko magugustuhan. Hindi mo alam na nasasaktan mo ko, Mig. Totoong hindi kita kayang abutin kung nung mahirap ka sa paningin ko, hindi mo ko magustuhan. Ngayon pa kayo sumisigaw ang katotohanan mas mataas ka sa akin. Pero Mig, please, buksan mo yan. Tinuro niyang dibdib nito. Please, matuto kang makiramdam. Mahal na mahal kita. Nang wala pa rin tong tugon, mahagulo siyang umalis. Naiwang nakatiimbagang si Miguel. Dear Mig, alam ko marami akong naging pagkakamali sa'yo. Pero ginawa ko lang yun sa pagnanais kong pagtakpan ng tunay kong nadarama para sa'yo. Mahirap ipaliwanag ang lahat. Kahit anong gawin ko hindi mo pa rin ako paniniwalaan. Hayaan mo hindi nakataguguluhin. Kalimutan mo rin na nakilala mo ko. Siguro sa paglipas ng panahon makakalimutan din kita. Kahit na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa aking buhay. Tanya. Tiniklop ni Miguel ang sulat at sinilid sa sobre. Pagkaway binalingan niya ng tingin ng mga magulang na naghihintay sa kanyang sasabihin. Si Mrs. Perez ang nagbigay ng sulat sa kanya. Maaga pa'y nagpaalam na si Tanya rito para umalis at hindi na raw to babalik doon kahit kailan. Tell me the truth, Iho. Do you have feelings for her? Tanong ni Mr. Perez. Mahal ko si Tanya, mahina niyang pahayag. So what's the problem? Tanong ni Mrs. Perez. Hindi ko alam kung totoong mahal niya ako. Why don't you find out? Akala ko ba hindi ka na madaling sumuko ngayon? Don't forget you're my son, sabi ni Mr. Perez. Naiiling na napayuko lang si Miguel nang ipikit ni Tanya ang mga mata. Naroon na naman sa kanyang dibdib ang takot na harapin ang pagdating ng umaga. Wala na siyang inasahang magandang mangyayari sa kanya ngayong wala na si Miguel sa kanyang buhay. Ilang araw na siyang nakakatulog na may luha sa mga mata. Nakatulugan niyang pag-iisip. Hindi niya akalain na sa pagising niya kinaumagahan ay may bagong buhay na maghihintay sa kanya. Pagmulat ng mga mata ni Tanya ay nasa tabi na niya si Miguel at hinagkan-hagkan siya sa pisngi. Mig, napabalikwas siya. Kinurot niya sarili upang makatiyak na hindi pa naginip ang lahat. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka, nakangiting sagot nito. Magbihis ka na't naghihintay ka na mama at papa sa baba. Bakit? Natawa to sa kahinaplos ang kanyang pisngi. Mamamanhi ka na sila. Mig! Magpapakasal na tayo para hindi ka na matakot na humarap sa mga tao kapag nabuntis ka. Nakangiting sabi nito. Hindi ko kailangan ng awa mo.
Mahal kita. Putol nito, mahal na mahal kita noon pa pero ang pakiramdam ko'y ayaw mo kong bigyan ng pagkakataon dahil isa lamang akong driver. But now I know the truth. Baliw na baliw ka sa akin kahit sino pa ako. Kinurot niya ito sa tagiliran. Teka, paano si Annie? Noon pang pagkabalik ko sa amin at kinuwento kita sa kanya, gusto na siyang nagpakipagkalas sa akin. Siguro naramdaman niyang ikaw ang mahal ko, pero natili kaming mabuting magkaibigan. Naluha si Tanya sa matinding kaligayahan. Mahal na mahal din kita, Mig. Naglabat ang kanilang mga labi sa isang matamis na halik, tanda ng kanilang wagas na pagmamahalan. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat po sa lahat na sumuport at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.